Sa isang maliit na bayan, ang mga tao ay abala sa pangangalakal at pamumuhay ng mapayapa. Habang matao ang mga lansangan, may sariling paraan ng paglalakbay ang bida. Ang iba ay naglalakad sa lupa, ngunit lumilipad siya sa mga rooftop. Muntik na niyang maapakan ang natutulog na pusa kaya bumalik siya para humingi ng tawad dito. Tumakbo ang bida sa isang tindahan ng sandwich, naghagis ng 3 barya para makabili ng pagkain, pagkatapos ay umakyat pabalik sa bubong at nagpatuloy sa kanyang daan, ngumunguya ng sandwich para mabawasan ang kanyang gutom. Bigla siyang huminto sa isang random na rooftop, naalala niyang may appointment siya sa isang taong nagngangalang Tommy. Mabilis na tumakbo si Seth sa meeting place at nagsagawa ng ilang flips para ipakita sa kanyang kaibigan. Tinanong ni Seth kung matagal nang naghihintay ang lalaki. Nangako si Seth na magpapakita ng mahika kay Tommy, ngunit huli itong dumating. Bilang kabayaran, nagdala si Seth ng ilang makakapal na librong ninakaw niya kay Alma, na agad namang napansin ni Tommy, dahilan para mapawisan ang bida, nangako na ibabalik ang mga ito bago niya matuklasan na nawawala ang mga ito. Sinimulan ni Seth na baklatin ang libro ng may paghanga, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay para mag-cast ng magic. Nang walang magic na nagpakita, saglit siyang nataranta, pagkatapos ay mabilis na binaliktad ang libro upang itago ang kanyang kahihiyan. Nang walang ibang pagpipilian, sinubukan ni Seth na lumikha ng sarili niyang mahika, ngunit lalo lamang niyang pinahiya ang sarili. Sa galit, itinapon ni Seth ang libro at gumawa ng ibang spell. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya sa paglikha ng isang sinag ng liwanag na kumukuha ng enerhiya patungo sa kanya. Pagkatapos, sinuntok niya ang isang malaking bato sa harap niya. Tuwang-tuwang pinuri siya ni Tommy, sa wakas ay pinahintulutan ang bida na tabyusan ang dati niyang kahihiyan. Gayunpaman, ang sakuna ay dumating nang ang bato na kanyang sinuntok ay nahulog sa isang kulungan ng baka, na napilitang tumakas ang dalawa sa pagkabalisa. Samantala, sinusubukan ni Alma na bumili ng lubid, ngunit sinabi ng may-ari ng tindahan na wala na silang stock. Sumagot siya na may nakita siyang ilan sa bodega at tinanong kung may problema siya sa kanya. Ang may-ari, takot na takot, nagtago sa likod ng isang empleyado, nanginginig. Alam niyang isa itong mangkukulam at hindi siya nagbebenta sa mga mangkukulam. Ipinagtanggol ni Alma ang kanyang sarili bilang isang wastong abogado, matamis na nangangako na tutulungan ang kanyang tindahan na umunlad. Sa takot, agad siyang tumakbo para kunin ang lubid. Lumabas si Alma dahil sa ingay, at nakita niya si Seth na desperadong tumatakbo papunta sa kanya kasama ang isang kawan ng mga baka na humahabol sa kanya mula sa likuran. Nakilala ang pangunahing tauhan, ang mukha ni Alma ay nabaluktot sa galit, at ang mga tao sa bayan ay galit na galit sa bidang ito na gumagawa ng kaguluhan. Nag-aalala si Seth na kapag nalaman ni Alma, siya ay nasa malaking problema. Pero makalipas ang 2 segundo, tumakbo siya palapit sa kanya at napapanganga na lamang si Seth sa takot. Inilabas ni Alma ang kanyang sibat, pinadalhan ito ng mahiwagang enerhiya, at sa isang indayog ay pinalipad sa langit ang kawan ng mga baka kasama sina Seth at Tommy. Ang mga baka ay ligtas na lumapag at inayos ang kanilang mga sarili sa isang pader, habang ang pangunahing tauhan ay dumaong sa lupa na naunang bumagsak si Tommy sa ibabaw niya. Sinabi niya na parurusahan niya ang bidang ito na naninira sa nayon, ngunit habang nagsasalita siya, isang bato ang lumipad sa kanyang ulo. Galit na sinaway sila ng mga taga-nayon, anupat pinuna pa nga si Tommy sa pamamagitan ng pagsasamahan. Lumingon si Alma, ibinaba ang kanyang sibat, at isang ipoy po ang nagpakita. 2 tao ang sumakay ng wallies at lumipad. Si Seth ay pinilit ni Alma na linisin ang mga dingding, bumulong-bulong habang siya ay nagtatrabaho. Pinagbawalan siya ng kanyang lola na pumunta sa islang iyon hanggang sa mapatawad siya nito, at nabunyag ang isyu ng mga ninakaw na magic books. Hindi maintindihan ni Seth kung bakit minamaltrato ang isang kagalang-galang na mangkukulam. Ipinaliwanag ni Alma na ang tingin ng mga tao sa mga mangkukulam ay walang pinagkaiba sa mga nemesis na nilalang na nagdala ng kapahamakan. Muli niyang binalaan si Seth na puno ng kalokohan ang kanyang ulo at sinabihan siyang mag-focus sa paglilinis. Pagkatapos ay naging hindi komportable si Alma dahil sa panginginig. Ang bida ay nag-stuck sa himpapawid, nakikiusap na hilahin siya pataas dahil kailangan niyang gumamit ng banyo. Ngunit ang parusa ay parusa, at hindi siya pinapataas ni Alma, na nagresulta sa desperadong pag-iyak.
Nakaupo si Seth sa kanyang silid, binuklat ang mga pahina tungkol sa mga nemesis na nilalang, iniisip na kung tuluyang maalis ang mga halimaw na ito, hindi na kailangang makipaglaban pa ang mga mangkukulam. Puno ng lakas, tumayo ang bida at ipinahayag na siya ang magiging pinakamakapangyarihang mangkukulam. Kinabukasan, kinaladkad ni Seth si Tommy para magsanay ng mahika, ngunit hindi sinasadyang nasunog ang kanyang kamay at kinailangang mabilis na maapula ang apoy. Pinayuhan ni Tommy si Seth na huminto, ngunit hindi pumayag ang bida. Nabanggit ni Tommy na inutusan siya ng kanyang ina na huwag makipaglaro sa mga mangkukulam, habang hawak pa rin ni Seth ang kanyang kamay, hinihipan ito habang patuloy na tumataas ang usok. Sinabi ni Seth na hindi lang nakita ng mga tao kung gaano kahusay ang mga mangkukulam. Napagpasyahan ng kanyang malapit na kaibigan na si Tommy mula sa mga pagtatangka sa pag-aaral ng mahika ni Seth na mas ligtas na gumamit ng mga normal na tool. Ang pangunahing tauhan ay may isang hangarin, upang maging isang mangangaso ng Nemesis, inaalis ang lahat ng mga nilalang na Nemesis upang magdala ng kapayapaan sa mundo katulad ni Alma. Nakatingin si Tommy sa isang bagay na lumilipad sa langit at hindi pinapansin ang sinasabi ng bida. Isang globo na tila isang itlog ang humaharurot patungo sa nayon sa napakabilis na bilis. Isa itong Nemesis Egg at iminungkahi ni Tommy na dapat nilang ipaalam kaagad kay Alma, ngunit sinabi ni Seth na nangangaso na siya ng mga kaaway sa ibang isla. Kaya, sinabi niya kay Tommy na ilikas ang lahat habang nanatili siya upang labanan ito. Bumalik si Seth sa kanyang bahay, isang hot air balloon na lumulutang sa langit gamit ang dalawang maliliit na propeller. Nagtipon siya ng mga sandata at inihanda ang sarili, handang sirain ang kaaway. Sa sobrang bigat, hindi na kaya ng maliliit na propeller, at natural, malaya siyang nahulog sa lupa. Tumakbo si Tommy para ipaalam sa mga taga-nayon, ngunit abala sila sa chismis para makinig or umalis. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na akala nila ay ang halimaw, ngunit ito talaga ang bida. Salamat kay Seth, maagang napisa ang itlog. Nagkalat ang mga tao sa gulat nang magpakita ang napakalaking kaaway. Inihagis ni Seth ang pampasabog sa mukha ng halimaw, na lumilikha ng ulap ng usok, ngunit hindi nito kinabahan ang nilalang ng tumangala ito sa bida. Nagpatuloy siya sa pag-atake gamit ang isang magic sword, ngunit ang nakakagulat, ang espada ay nasira. Ang mga pag-atake ng pangunahing tauhan ay hindi hihigit sa isang kilati sa halimaw, nagalit na sinipa si Seth, na pinalipad siya sa tindahan ng dwarf. Si Tommy, na nag-aalala sa kanyang matapang na kaibigan, ay tumakbo, ngunit natigilan sa harap ng halimaw. Isang malakas na suntok ang ginawa ng halimaw patungo kay Tommy, ngunit sinangga ni Seth ang kaibigan gamit ang kanyang katawan, at sinabihan si Tommy na tumakbo ng mabilis. Imposibleng labanan ang kaaway ng mag-isa. Biglang, isang sinag ng enerhiya mula sa langit ang tumama sa halimaw. Isang matandang lalaki at isang grupo ng mga mangkukulam ang dumating upang tulungan si Seth. Naligtas si Seth ng isang grupo ng mga mahiwagang mangkukulam. Nakapagtataka, natalo nila ang kaaway sa isang galaw lang. Bago pa man sila matapos magpakilala, biglang nabuhay ang halimaw. Nanawagan ng matanda sa kanyang mga alagad na ituon ang kanilang kapangyarihan at salakayin ang kaaway. Isang sinag ng liwanag ang nakapalibot sa halimaw at agad itong iginapos ng mahigpit. Ang matandang mangkukulam at ang kanyang dalawang disipulo ay tumalon pababa, at tinanong ni Seth kung sino siya. Sinabi niya na siya ay isang mangangaso ng kaaway at sinabihan ang pangunahing tauhan na tawagan ang kanyang grupo na Bravery Hunters. Ang koponan ay kulang sa koordinasyon sa kanilang pagpapakilala. 3 tao ang nakasing, ngunit isang miyembro na nagngangalang Jita ang lumiko sa kabilang direksyon. Hinawakan ng inis na matanda ang kwelyo niya at pinagalitan. Pinagmamasdan ng mga taga-nayon ang panloob na pag-aaway na ito nang may pagkabagot. Pagkatapos ay inihayag ng mangkukulam sa mga taga-nayon na sila ay dumating upang sirain ang kaaway at iligtas ang mga tao mula sa mga halimaw. Sinabi ng mangkukulam na nagngangalang Don Bosman sa mga taga-nayon na kung gusto nilang mabuhay, kailangan lang nilang sundin ang mga tagubilin ng kanyang grupo. Nagulat si Seth dahil bukod kay Alma ay wala pa siyang nakikilalang mga mangkukulam. Kaya hiniling niya na sumama sa kanila sa labanan. Nakiusap si Seth sa matanda na hayaan siyang lumaban sa tabi nila dahil isa rin siyang mangkukulam na may matinding pagnanais na maging dakila. Itinuro ni Don Bosman ang kalaban, sinabing humanga siya sa kanyang katapangan na harapin ang kaaway ng mag-isa.
Mabilis niyang tinanggap si Seth bilang isang teammate, ngunit hindi sumang-ayon ang mga taga-nayon dahil paulit-ulit na nagdulot ng pinsala ang bida. Sinubukan pa nilang itaboy si Seth, pero ipinagtanggol siya ni Don Busman. Inalis niya ang kanyang sombrero, na nagpakita ng isang napaka-estilong ulo, at may kumpiyansa na sinabing may pananampalataya siya kay Seth, pagkatapos ay hinimok silang magpatuloy dahil ang hadlang ay malapit ng mabaigo sa pagpigil sa kaaway. Sinabi niya sa lahat na umalis kaagad. Ang mga taga-nayon ay nag-aalala tungkol sa mga miyembro ng pamilya na nasa bahay pa rin. Sinabi ni Don Busman na ililikas niya ang lahat, ngunit kailangan nila ng isang tao bilang decoy. Kaya, si Seth ang naatasan upang makagambala sa kaaway. Ang bida, na nag-uumapo sa kumpiyansa, ay nagsabing maaalis pa rin niya ang halimaw. Bagamat may pag-aalinlangan ang matanda, hinimok niya itong subukan. Habang nagpapatuloy ang paglikas, nanatili ang pangunahing tauhan upang harapin ang halimaw. 2 bar na lang ang natitira sa time barrier na humahawak sa halimaw. Nagsimulang isipin ni Seth na walang silbi ang paggamit ng mga item, kaya sa pagkakataong ito ay diretsyo na siyang gagamit ng magic. Nang masira ang harang, lumipad si Seth at sinuntok ang halimaw sa tiyan. Ang tiyan ng Nemesis ay kumilos na parang bukal, na nagtutulak sa pangunahing tauhan. Ang bida ay minamaliit ito at ngayon ay hinahabol, tumatakbo para sa kanyang buhay at sinisiraan ang sarili dahil sa patuloy na pagtakas. Ang chubby na kaaway ay kumilos sa napakabilis na bilis, hindi mas mababa sa bilis ni Seth. Sinubukan ng bida na tumakbo ng hindi tama, pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon na sipain ang ulo ng halimaw, na naging sanhi ng pagkayupi nito. Natawa sa hitsura ang bida. Ngunit ang kaaway, na parang nababanat na kutsan, ay tumingin sa kanya at itinaas ang kamay para hampasin si Seth. Inilipat ng pangunahing tauhan ang mga taktika mula sa direktang pag-atake patungo sa pakikidigmang gerilya, ngunit hindi rin iyon epektibo. Lumipad si Seth sa isang rooftop, naalala ang mga salita ng matandang Don Busman na para mabuhay, dapat mag-isip. Bago makabuo ng plano ang bida, lumipat ang eksena kay Tommy, na pumunta upang makipagkita sa kanyang ama sa bangko upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa paglikas. Dumating ang grupo ni Don Busman sa bangko na mukhang magnanakaw. Nakahanap si Seth ng kadena at hinikayat ang kaaway na habulin siya patungo dito. Nang dumating ang halimaw, hinayla ni Seth ang kadena, naging dahilan upang madapa ito. Pagkatapos ay itinali ang kadena sa paligid nito na parang tinali ang isang baboy, natutuwa sa pagtatagumpay sa pagkuha ng kaaway. Iniikot ng Nemesis ang mukha nito at nagpaputok ng enerhiya mula sa butas ng ulo nito. Lumilipad-lipad si Alma sakay ng kanyang wallis dahil tinawag siya ng mga taga-nayon sa ibang isla matapos mapagkamalang mga Nemesis creature ang ilang baka. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa, binilisan ni Alma ang takbo, tahimik na umaasang walang nangyari kay Seth. Ang mapanirang kaaway ay nagpaputok ng isang putok na tumagos sa isang mahabang seksyon. Habang ang pangunahing tauhan ay halos nakatakas pagkatapos ng kamakailang pagsabog, siya ay nakaupo na humihingal sa isang sulok. Tunay na ninanakawan ng matandang si Don Busman ang bangko, hindi na ito hinala lamang. Ipinatali niya ang lahat ng nasa bangko, at bawat isa sa kanyang mga alagad ay may dalang isang malaking supot ng pera, lahat ay tumatawa sa tuwa. Pumasok si Seth at nasaksihan ang tahasang pagnanakaw sa bangko. Nagpasalamat pa ang matanda sa tulong ng bida. Inakusahan ng mga taga-nayon, na nakagapos, ang pangunahing tauhan bilang kasabwat ni Don Busman, na lumikha ng isang buong senaryo kung saan kinakaibigan ni Seth at ng kanyang lola si Tommy upang pangunahan ang kanilang mga kasabwat sa bangko ng nayon upang magnakaw ng pera. Inihayag ni Don Busman ang kanyang tunay na mukha. Ginamit ng mga tulisan ang Nemesis bilang pagkakataon para magnakaw ng pera, at masyadong nagtitiwala si Seth, kaya sinamantala siya ng matanda. Nagtanim ng sama ng loob ang mangkukulam dahil sa tuwing may nangyari ay isinisisi ito ng mga taga-nayon sa mga mangkukulam. Humingi lamang sila ng tulong nang magpakita ang mga Nemesis na nilalang. Patuloy silang sinumpa ng mga nakagapos na taga-nayon. Sinabi ni Don Busman na nakipag-away si Seth hanggang sa masugatan siya ng buong buo, ngunit ininsulto pa rin siya ng mga ito nang walang kahit isang salita ng pasasalamat. Nilapitan niya si Seth, sinabing hinding-hindi siya tatanggapin, at sa pananaw ng mga taga-nayon, wala silang pinagkaiba sa mga Nemesis na nilalang.
Sinabi niya sa bida na maaari siyang maging bayani, ngunit tatanggihan pa rin sa huli. Nagpupumiglas si Seth sa loob, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang ang matanda ay nakapuot na mukha, sinabi na dahil sa mga sitwasyong ito, maaari silang yumaman. Ang isa sa mga disipulo ni Don Bosman ay Sam Abad, hinimok siya na umalis, at ang matanda ay may katinoan na nagbigay kay Seth ng isang bag ng pera. Sinuntok ni Seth si Don Bosman sa mukha, pinalipad siya sa dingding na ikinagulat ng lahat. Nang makitang inatake ang kanilang amo, sumugod ang mga alagad, ngunit natamba sila ng pangunahing tauhan. Si Seth ay sumunod pa rin sa kanyang mga mithiin. Kilalanin man siya ng mga tao or hindi, magmamadali siyang salakayin ng mukhang walang isip sa grupo, ngunit nagulat siya nang gumamit ang lalaki ng makapangyarihang mahika para madaling tanggayan si Seth. Nais ng mga kampan ni Don Bosman na tapusin si Seth, ngunit pinigilan sila ng matanda, sinabing hayaan ang pangunahing tauhan na maunawaan na lahat ng sinabi niya ay totoo. Malubhang nasugatan si Seth at hindi na makabangon. Kaya, iniwan siya ni Don Bosman para harapin ng kaaway. Humiwalay ito sa mga pagpigil nito, at umalis ang robbery group, iniwan ang nakatali na mga taga-nayon kasama ang halos walang malay na si Seth. Sa sitwasyong ito ng buhay or kasawian, habang naghahanda ang kaaway na magpaputok ng isa pang putok upang tapusin silang lahat, ang bida ay sumuray-suray sa kanyang mga paa, na may suot pa ring kumpiyansang ngiti habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Ang bola ng enerhiya ay lumaki at lumaki, ngunit si Seth ay hindi tumakas or umiwas dito. Naalala niya ang sinabi ni Don Bosman na pareho sila ng uri, kapwa hinahamak at kinasusuklaman ng mga taga-nayon. Ngunit sa hindi natitinag na pananampalataya, gusto pa rin niyang patunayan ang kanyang sarili na isang mahusay na mangkukulam na magpoprotekta sa lahat mula sa mga nilalang na nemesis. Habang umaatake ang halimaw, nakatayo ang mga mangkukulam, na nasaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan nito. Akmang tatalikod na si Don Bosman, tinawag siya pabalik ng kanyang kampan. Nakita niyang pinipigilan ni Seth ang malakas na sinag gamit ang kanyang mga kamay. Natigilan si Don Bosman, hindi makapaniwalang may lakas pa ang bida para gumamit ng kapangyarihan. Sa huli, ano si Seth? Ginawa ni Seth ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salakayin ang kaaway, na lumikha ng isang malaking butas sa tiyan nito. Nagulat si Don Bosman na natalo ng bida ang halimaw ng mag-isa at gamit lamang ang kanyang mga kamay. Matapos wasakin ang halimaw, si Seth ay bumagsak ng pagod, huminga ng mabigat. Nang akala nila ay tapos na, biglang bumangon muli ang halimaw ngunit wala ng lakas ang bida. Sa kabutihang palad, nagpakita ang mga bowl ang apoy mula sa langit at tinamaan ang kaaway. Saktong dumating si Alma para tapusin ang halimaw. Si Seth, pagod, nahimatay at nasalo ni Alma, na nagsabi sa kanya na magpahinga. Nang magkamalay si Seth, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang silid na may mga bendahe sa buong katawan. Wala siyang pakialam sa sarili niyang mga sugat, ngunit nagtanong tungkol sa mga taga-nayon at sa halimaw. Sinabi ni Alma na ang kaaway ay nawasak at ang Bravery Hunters ay nahuli. Pinagalitan niya ang bida sa paggamit ng mahika gamit ang kanyang mga kamay, na sinasabing hindi iyon magagawa ng mga normal na mangkukulam. Hindi nababahala si Seth sa mga ganoong detalye at ang pakialam lang niya ay talunin ang halimaw. Binanggit niya na kinasusuklaman ng korte ang mga abnormal na tao, lalo na ang mga konektado sa mahika, kaya maaaring ini-report sila ng mga taga-nayon sa korte. Naniniwala pa rin si Seth na hindi nila gagawin iyon dahil iniligtas niya sila mula sa kaaway. Naalala niya na pagkatapos himatayan si Seth, nahuli ang mga tulisan dahil sa malakas na bibig ni Don Bosman, at ginawa ni Alma ang buong grupo sa isang stack ng papel na may isang snap. Natagpuan ni Tommy ang isang piraso ng punit na tela ni Seth mula sa pakikipaglaban niya sa kaaway at dinala ito kay Alma. Kinuha niya ito at tinanong ang bata kung pinulot niya ito. Tumanggo si Tommy at nagpasalamat kay Seth sa pagligtas sa kanila. Si Alma mismo ang nagsabi sa pangunahing tauhan na ang mga tao at mga mangkukulam ay hindi magkakasuwato. Si Seth, na kumakapit pa rin sa kanyang ideal na puksain ang lahat ng nemesis na nilalang upang wala nang mapahamak pa, ay naniniwala na ang mga tao ay hindi na matatakot sa mga mangkukulam. Nagalit si Alma sa walang muwang na pag-iisip ng pangunahing tauhan, nagtanong kung alam niya kung gaano karaming mga nemesis na nilalang ang umiiral sa mundo. Kumpiyansa na sinagot ni Seth na kailangan lang nilang hanapin at tapusin ang pinuno.
Napabuntong hininga si Alma sa kaisipang ito at tinanong kung gusto ni Seth na pumunta sa Radiant, ang napapabalitang tahanan ng mga ninuno ng Nemesis. Kaya, ang mga protagonista ay nagtakda ng isang bagong layunin upang mahanap ang Radiant at sirain ito. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa habang ang dalawang paniki ay nanonood, naiinip at humihikab. Hindi pa rin matanggap ng bida ang katotohanan na kahit gaano pa nila ipagtanggol ang mga taga-nayon mula sa mga nemesis na nilalang ay kontrabida pa rin ang tingin nila sa mga mangkukulam. Sinabi ni Alma na hindi niya hahayaang maging kontrabida si Seth. Ngunit sa kanyang pakiramdam ng hustisya, ayaw niyang makitang kontrabida rin si Alma at ang iba pang matuwid na mangkukulam. Inabot ni Alma kay Seth ang isang tasa ng gamot, sinabihan siyang inumin ito at magpahinga. Sa gabi, habang naghahanda siyang matulog, naalala ni Alma ang mga alaala noon pa man. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ospital kung saan sinabi sa kanya ng isang doktor na siya ay nawalan ng malay matapos na masugatan ng husto. Ngunit sinabi ni Alma na wala siyang naaalala tungkol dito. Nilinga ng doktor ang walang malay na bida sa tabi niya, sinabing hinawakan niya ito ng mahigpit na inakala ng doktor na anak siya ni Alma. Nawala na sa kanya ang lahat, pati na ang alaala niya, na si Seth lang ang nasa tabi niya. Ang paglalakbay upang mabawi ang kanyang sariling mga alaala ay opisyal na nagsimula. Matapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, isinama ni Alma si Seth, naglakbay sa lahat ng dako upang maghanap ng mga taong maaaring makaalam tungkol sa kanya at sa pagkakakilanlan ni Seth. Ngunit walang nakakaalam or nagmamalasakit. Dinala niya si Seth sa kagubatan kung saan umalangaw ang pagyanig sa isipan ni Alma. Siya ay isang nakaligtas sa isang nemesis encounter, at dahil dito, siya ay isinumpa at nagkaroon ng kakayahang gumamit ng fantasia. Ang pangunahing tauhan ay walang iba kundi isang pabigat kay Alma, ngunit iningatan siya nito dahil siya lamang ang tanging palatandaan upang mahanap ang kanyang tunay na pagkatao. Sa isang araw, habang si Alma ay nangangaso ng nemesis, ang bida ay nagtatayo ng isang taong yari sa nyebe nang dumating ang mga bata sa nayon upang magdulot ng gulo, binato ang kanyang ulo at pinahirapan siya ng walang dahilan. Sinisi ng mga bata si Seth sa pagkasawi ng mga alagang hayop sa nayon at humalili sa pagsipa sa bida. Sa galit, pinakawalan ni Seth ang kapangyarihan ng isang mangkukulam, na tuluyang nawasak ang bahay na kanilang tinutuluyan. Iginapos ng mga taga-nayon ang bida at pinagbantaan na susunugan siya ng buhay upang maiwasang makapinsala sa iba. Naapula ang mga sulong nang hinawakan ni Alma ang mukha ng isang lalaki, na nagbabanta na siya rin ay isinumpa, na naging sanhi ng pagkalat ng mga taga-nayon sa takot. Dinala niya si Seth para maghanap ng lugar na makakapagprotekta sa kanya mula sa mga walang muwang na tao. Ang kasalukuyang misyon ni Alma ay protektahan si Seth, at nalikha ang hot air balloon house na lumulutang sa kalangitan. Nagpatuloy sila sa ganito, lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tumayo si Alma at pumunta sa lumang drawer, binuksan ito para kunin ang mga damit pambata ni Seth. Kinaumagahan, gumaling na si Seth at tumingin sa paligid kung nasaan si Alma, naghahanap ng pagkakataong makatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang lumabas siya, naghihintay na ito sa kanya, pinapitigil sa kanyang daan ang pangunahing tauhan. Si Alma ay nagpalaki kay Seth mula pa noong siya ay maliit, kaya naiintindihan niya kung ano ang iniisip nito. Gustong-gusto ni Seth na mahanap ang lugar na tinatawag na Radiant. Akala niya ay pipigilan siya nito, ngunit tinanong ni Alma kung paano niya binalak na hanapin ito nang walang anumang mga pahiwatig. Hindi nakaimik si Seth, ngunit sa kanyang pinakamataas na pagtitiwala at superior na talino, naniniwala siyang ang pananampalataya lamang ang magdadala sa kanya upang mahanap ito. Nawalan ng masabi si Alma sa pangunahing tauhan at iniabot sa kanya ang kanyang wallis. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Seth, kaya pumayag siya rito. Ang wallis ay isang regalo ng pamamaalam at sinabi ni Alma kung siya ay magpapanggap na isang mangkukulam, isang magic wallis ay mahalaga. Binigyan din niya si Seth ng isang pares ng guwantes, na ipinangako sa kanya na hindi magiging isang halimaw. Tiniyak ni Seth na hindi siya magiging halimaw at siya ang magiging pinakadakilang mangkukulam sa mundo. Tinanggap ng bida ang wallis at guwantes, nagpaalam kay Alma, at tumakbo. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya, tumalikod, at niyakap siya. Inalo ni Alma ang pangunahing tauhan, na pinilit nang umiti sa kanya bago tumalon sa wallis at lumipad palayo.
Pinipigilan ni Alma ang kanyang emosyon, ngunit nang umalis ang bida, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Si Seth, na lumilipad sa hangin, ay hindi napigil ang pag-asa ng kanyang mga luha habang nakatingin siya kay Tommy. Nakita niya ang bida na kamakaway ng palm, pagkatapos ay lumingon, determinadong hanapin ang Radiant at sirain ito. Nagpupulong ang mga mangangaso ng Nemesis. Sinabi ni Major Vance na ang kanilang kamakailang paghahanap ay nagbunga ng magagandang resulta. Si Kapitan Lizelot, na ayaw kay Vance, ay sarkastikong sinabi na mas gusto niyang marinig ang mga daga na nagdudulot ng gulo kaysa makinig sa kalokohan ni Vance. Himbing na natutulog si Colonel Centuri, na may makapal na balbas, habang sinabi ni Major Almina na sila ay huwaran ng mga tao at dapat magpanatili ang maayos na imahe. Habang masayang nagtatalo sila, sinabi niya sa kanila na huminahon at makinig sa mga turo ng banal na kasulatan. Ngunit nagpatuloy si Centuri sa pagtulog at hilik ng malakas. Pumasok si General Torquay at ipinatawag niya ang mga ito dahil may nakitang may sungay na mangkukulam sa labas ng Pampu Hills. Pagkaalis ni Seth, may nagpakita na pink na hot air balloon sa langit. Humingi ng tulong si Anna kay Mr. Daryl, isang Nemesis researcher. Ipinakita pa niya ang kanyang research certificate para patunayan ang kanyang kredibilidad. Isang malaking barkong pandigma ang lumutang sa himpapawid at nahuli nila ang isang mangkukulam. Isang subordinate ang nagtanong kay Kapitan Dragon kung ano ang gagawin sa nahuli na mangkukulam. Sumagot ang kapitan na walang pagpipilian kundi isama siya hanggang sa matapos nila ang kanilang misyon. Nagreklamo si Daryl na ang isla ay nasa gitna ng kawalan at napakahirap hanapin. Binigyan siya ni Alma ng 1-star rating dahil tinawagan niya siya 3 araw na ang nakalipas at ngayon lang siya nagpakita. Ipinaliwanag ng may balbas na lalaki na pinona niya ang kanyang katulong, pagkatapos ay bamulong sa sarili na malamang na naligaw ang dalaga. Nahuli siya ng 3 araw at humihingi na siya ng bayad, kahit may 1-star rating. Nakipag-ayos si Alma sa halagang babayaran sa kanya kapag dinala niya ang iba pang Nemesis. Si Daryl, na muling nakikipag-usap sa kanyang sarili, ay alam na hindi niya ito malilinlang, kaya't sumakay siya sa kanyang barko at umalis, sinabing kailangan nilang mabilis na makuha ang natitirang bahagi bago dumating ang hukuman. Lumipad ang cute na pink na baboy na ship, at napabuntong hininga si Alma, umaasang okay pa rin si Seth. Speaking sa ating bida, naulipat ang eksena kay Seth, na sinuntok lang ang isang sundalo sa barkong pandigma gamit ang kanyang mga kamay. Napapaligiran siya ng mga sundalong may hawak na mga kalasag. Hindi maintindihan ni Seth kung bakit siya nakakulong sa barkong ito. Si Kapitan Dragon, nang marinig ang kaguluhan, ay dumating upang makita at nalaman na si Seth ay direktang lumipad sa barkong pandigma at nahuli. Ang pangunahing tauhan ay mahigpit na hinawakan ng isang grupo ng sumisigaw na mga sundalo. Nakuha ang atensyon ng kapitan sa maliliit na sungay ni Seth. Nang walang ibang pagpipilian, ginamit ng pangunahing tauhan ang kanyang kapangyarihan para itapon ang mga sundalo. Kumpiyansa na ipinakilala ng bida ang kanyang sarili bilang isang mangkukulam. Tinanong ni Dragon kung walang isip ba si Seth. Sinabi ng lalaki kay Seth na gumamit siya ng mahika sa harap nila, kaya kinailangan nilang pigilan siya. Bago pa makapagpaliwanag pa si Seth, sumugod na ang ibang mga sundalo para hulihin siya. Isang magulong labanan ang sumiklab sa airship, at natural, ang bida ay itinapon sa isang bakal na kulungan. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang sundalo na hawak ang kanyang bag, kaya inabot niya ito para ibalik ito. Gusto niyang subukan kung mas matigas ang kamay niya or ang hola na bakal, kaya diretso niyang sinuntok ang hola. Dahil dito, namamaga ang kanyang kamay. Hinawakan ni Seth ang kamay niya at nakaramdam ng kakaiba dahil hindi niya magagamit ang Fantasia. Ipinaliwanag ni Captain Dragon sa bida na ito ay isang itim na pilak na hola na nag-neutralize sa Fantasia ng mga mangkukulam. Tinanong ni Seth ang kapitan kung ano ang plano nilang gawin sa kanya. Siyempre, ikukulong nila siya ng hanggang 10 taon. Sabi ni Seth kung ganoon katagal siyang nakakulong, hindi na niya mahahanap ang Radiant. Hindi naintindihan ng gwardya, kaya ipinaliwanag ni Dragon na ito ay isang mythical land na binabanggit ng mga mangkukulam, ang lugar ng kapanganakan ng mga halimaw na Nemesis. Ang lahat ay nag-aalinlangan, ngunit ang pangunahing tauhan ay nakatitiyak na ito ay umiiral at malinaw na sinabi na siya ay pupunta doon upang sirain ang mga halimaw na iyon.
Magiliw na pinaalalahanan ng kapitan si Seth na huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na salita upang maiwasang madagdagan ang kanyang parusa. Tinanong ng sundalong may hawak ng bag ni Seth si Dragon kung ang lahat ng mangkukulam ay isinumpa at kung iyon ang dahilan kung bakit sila hinarap. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Seth at dirdiretsyong naglakad. Hinawakan ng kawit ang hola, bumukas ang pinto, at dahan-daang bumaba ang hola na may hawak sa pangunahing tauhan. Naalala na ngayon ni Seth ang tagubilin ni Alma na itago ang kanyang mga sungay. Tinanong ni Alma ang pangunahing tauhan kung saan niya pinaplanong pumunta, at itinuro ni Seth ang langit, sinabing pataas, pagkatapos ay napagtanto na mali iyon at sinabing pababa. Naiinis siya dahil hindi niya alam ang patutunguhan niya. Pagkatapos ay inutusan siya ni Alma na pumunta sa Actimos City. Hindi ito napagtanto ni Seth at nagtanong kung bakit kailangan niyang pumunta doon. Siya ay naging nenas, nagtatanong kung paano niya inaasahan na maabot ang Radiant nang walang anumang mga pahiwatig. Tinanong ni Seth kung ang pagpunta roon ay magbibigay ng impormasyon, at sinabi ni Alma na hindi ito tiyak, ngunit ang pagkakataong makahanap ng impormasyon ay mas mataas kaysa sa ibang lugar. Sinabi niya na ang Actimos City ay isang research city para sa mga mangkukulam. Maingat niyang inutusan siyang pumunta doon at hanapin ang isang nagngangalang Yaga, isa sa pinakamalakas na mangkukulam, at pinaalalahanan siyang lumayo sa mga dilaw na pusa. Habang inaalala ni Seth ang mga tagubili ni Alma, isang maliit na matengkad na berdeng paniki ang lumipad sa kanyang harapan, na ikinagulat ng pangunahing tauhan. Matapos takutin si Seth, ang paniki ay dumapo sa buhok ng isang babae na nakakulong din sa isang hola. Ang may makapal na buhok na babae ay naginat, na nakatulog ng mahimbing. Nagsimulang magkakilala ang dalawa, at nagpakilala ang dalaga bilang si Melly. Siya ay papunta sa Pampu Hills Island 21, ngunit sa anumang paraan ay napunta sa kulungan ng korte. Sinabi niyang papunta siya doon para mangolekta ng Nemesis. Siya ay isang mangkukulam mula sa Actimos, kung saan mismo gustong pumunta ni Seth. Ang matangkad na berdeng paniki mula kanina ay pinangalan ng Barry, at nagkaroon ng napaka-friendly na pagbati sa pagitan nina Barry at Seth. Lumipad ang matangkad na berdeng paniki, masigasig na lumilipad. Sinabi ni Melly na nahiwalay siya kay Mr. Daryl at kailangan na lang niyang hintayin na iligtas siya nito. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Melly ang maliliit na pares ng sungay sa ulo ni Seth. Kaya, naging curious si Melly at tinanong si Seth kung ang magic ay kinunan mula sa mga sungay na iyon. Ang bida ay sumagot ng hindi, at nawalan siya ng interes, na ikinainis ni Seth kasama ang mukha ng Barry na iyon. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa ng makarinig ng malakas na kalabog. Ang maliit na pink ship ni Daryl ay sumabit sa barkong pandigma ng korte. Ipinakita niya ang kanyang Nemesis Research ID sa mga sundalo. Hindi inaasahan na nahuli ng korte ang tatlong mangkukulam na pumasok mismo sa kanilang mga kamay nang hindi nahirapang hulihin sila. Nakita ni Melly si Daryl at sinabing pumunta siya para iligtas siya. Sinabi ni Melly na nangongolekta siya ng Nemesis nang siya ay mahuli. Itinanggi ng isang panig na nakilala siya habang ang isa naman ay nagsabing kilala nila ang isa't isa. Ang resulta ay nahuli rin siya. Dahil sa sigasig ni Melly, napunta sa iisang kulungan ang mananaliksik kasama silang dalawa. Hinihila niya ang buhok niya at sumisigaw ng malakas nang ipagmalaki ni Seth na siya ang nakatalo sa Nemesis na iyon. Tinanong siya ni Seth kung bakit hindi siya mismo ang nanghuli sa kanila. Walang sino man ang naging walang isip upang ipagsapalaran ang kanilang buhay tulad ng pangunahing tauhan. Nanindigan pa rin si Seth sa kanyang paniniwala na sisirain niya ang Radiant kahit wala siyang alam tungkol dito. Ngayon si Barry ay napatunayang medyo kapaki-pakinabang, nagnakaw ng isang susi at dinala ito sa kanilang tatlo. Matagumpay na nakatakas sa hola, dalawa ang masaya habang ang isa ay nanlulumo. Nagsimulang magpalusot ang tatlo para makatakas sa court. Mahirap na ang pagtakas, ngunit hiniling din ni Seth na hanapin ang kanyang mga gamit. Kaya, ang grupo ng tatlo, hindi katulad ng isang circo, ay naghiwalay upang hanapin ang bag ni Seth. Sa huli, lahat sila ay natuklasan ni Dragon at napalibutan muli. Kumilos ang bida upang pigilan ang mga sundalo para makuha nila ang kanyang mga gamit para sa kanya. Ngunit napakalakas ng kanyang kapangyarihan kaya pinalipad nito ang dalawa pa sa tumpok ng kagamitan. Ang mga archer ay sumunod sa mga utos at naglunsad ng mga palaso. Gumamit si Melly ng defensive spell sa oras para protektahan si Seth.
Ang personalidad ni Melly ay nagbago ng 180 degrees kapag nasa ilalim ng matinding stress. Ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay tumaas sa pinakamataas na antas, at sa isang putok, natangay niya ang representante na kapitan at ang kanyang mga sundalo. Sa wakas, matagumpay na nakatakas ang tatlo sa korte at bumalik sa Actimos. Bumalik din sa Actimos ang cute na maliit na pink na baboy na ship. Tumingin si Seth sa paligid na may interes at lahat ay bago sa kanya. Dumaan ang ship sa isang magic circle na idinisenyo upang mag-scan ng mga ipinagbabawal na bagay. Nasilaw si Seth sa mga sorcerer ship sa lugar na ito, at bumalik sa private dock nito ang pink na baboy na ship. Si Melly ang gumanap bilang tour guide para kay Seth, sinabihan siya na para makapasok sa Actimos, kailangan nilang dumaan sa security area na ito. Sa ticket inspector, tinanong niya kung may kasama si Seth sa Actimos. Masayang sagot ni Seth na kasama niya si Daryl na agad na nagdilim ang mukha. Tinanong ng ticket inspector kung gusto niyang maging mamamayan. Sa kanyang superior level of understanding, kailangan ni Seth na magpaliwanag si Melly. Sinabi niya na upang magtrabaho bilang isang mangangaso or tamasahin ang mga benepisyo ng lungsod, kailangan ng isang tao na maging isang mamamayan. Nang marinig ni Daryl ang tungkol sa residency, hinimok niya si Seth na gawin ito dahil ayaw siyang makilala ni Yaga kung hindi siya residente. Kaya naman, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Seth na pumili, direktang hinayla siya nito para magparehistro para sa pagkamamamayan. Nakaramdam ng pananabik si Seth na para bang naabot niya ang langit. Pinaalalahanan siya ni Daryl na mahuhuli na sila sa induction ceremony. Hinayla ng bida ang kamay ni Daryl at tumakbo na parang hangin papunta sa seremonya. Dumating ang tatlo nang magsisimula na ang seremonya. Naalala ng bida ang bili ni Alma na iwasan ang dilaw na pusa. At ngayon ay kaharap niya ang isang dilaw na pusa na nakatayo sa entablado. Ang ideal ng Yellow Cat Majesty ay alisin ang sumpa na naging sanhi ng paghihirap ng mga mangkukulam. Binigyan ng pusa ng kontrata ang bawat bagong dating. Kailangan lang nilang pirmahan ito para maging miyembro ng bansa. Ang kamahalan na pasang ito ay tunay na nanlilinlang sa mga tao, na nag-akit sa mga walang muwang na bagong dating tulad ng mga pangunahing tauhan na pumirma ng mga tala sa utang. Upang mabayaran ang utang, kailangan nilang maging mga mangangaso, na kumukuha ng mga nilalang ng Nemesis upang mabayaran ito. Natuwa si Daryl na naengganyo si Seth dito, ngunit hindi umabot ng 5 minuto ang kanyang kaligayahan nang makatanggap siya ng balita na tumakas si Seth. Bilang kanyang tagapag-alaga, si Daryl ay may pananagutan din sa utang ng pangunahing tauhan. Si Daryl lamang ang may dalang 2 utang sa buhay. Tinapik ni Seth ang kanyang balikat, sinabing pagkatapos mahanap si Yaga at malaman kung nasaan ang Radiant, aalis na siya. Sa madaling salita, iniwan ng bida ang utang sa kanya at tumakas. Kaya nagsimula ang matindi na paghahanap para kay Yaga, isang taong hindi alam ni Seth ang hitsura. Bago pa sila mabigyan ng babala ni Daryl, nakatayo sa pagitan ng 2 landas sina Seth at Melly. Natural, sa pagtingin sa 2 tulay, isang sira-sira at isang maayos, pinili ng pangunahing tauhan ang maayos. Dahil dito, lalo pang naghirap si Daryl na dati nang mahirap. Sa mundong ito kung saan ang paghawak sa anumang bagay ay nagkakahalaga ng pera, kasama ang pangunahing tauhan at katalinuhan ni Melly, ang mga utang ni Daryl ay mas natambak. Pumasok ang tatlo sa isang tavern para magtanong. At bilang bahagi ng proletaryado na uri, pinaalalahanan sila ni Daryl na magtanong na lamang ng walang ino-order. Ngunit nang dumating ang staff at nagtanong kung may gusto sila, mabilis na sumagot si Seth, gatas. Dahil sa pagkadulas ni Seth, hinawakan ni Daryl ang kwelyo nito at inalog-alog, habang hindi pinansin ni Melly ang dalawa at nagtanong sa isang lasing na lalaki para sa impormasyon, para lang mapaalis. Sa kasamaang palad, aksidente niyang na-trigger ang kanyang pangalawang personalidad at nagkaproblema ang lalaki. Bago pa siya mapigilan ni Daryl, pinasabog na ni Melly ang buong tavern, na pinarami ng husto ang utang. Nanlumo si Daryl sa 2 manggugulo na ito, kaya mas lalo siyang nangungutang. Pinagtatawanan sila ng mga taong dumaraan, binansagan silang mga hari ng utang sa buwan. Lubos na nanlumo si Daryl sa utang na idinulot ng 2 ito, habang sina Seth at Melly ay nanatiling walang pakialam. Pakiramdam ni Seth ay mas masaya ang mga tao rito kumpara sa dati niyang tinitirhan. May nagpakita na kaldero sa kung saan, naglalabas ng boses,
at nagkasundo ang dalawang walang muwang na makapagsalita ang kaldero. Isang dwarf na may berde na buhok ang lumabas mula sa kaldero. Tinanong ni Seth at Melly kung sino siya, ngunit nagtanong siya pabalik kung hinahanap nila si Yaga. Agad na tumayo si Seth at tinanong kung kilala niya siya, kung saan sinabihan ng berde na buhok ang pangunahing tauhan na sagutin muna ang kanyang tanong, ano ang naisip niya sa lungsod na nilikha ng dilaw na kamahalan ng pusa. Ibinahagi ni Seth na ang pusa ay isang hamak. Ngunit ang lungsod na ito ay walang diskriminasyon laban sa mga mangkukulam. Maaari silang malayang gumamit ng mahika ng walang pagkiling. Kahit na ang lahat ay nagkakahalaga ng pera, ang mga tao ay masaya. Tinanong ng lalaki si Seth kung alam niya kung bakit kailangan ng pusa ng napakaraming pera. Tumayo din si Melly, dahil kailangan daw niya ng pera para makagawa ng paraan para masira ang sumpa, pero bahagi lang ang alam niya. Kailangan din ng kamahalan ng maraming pera para hanapin si Yaga. Dumating na rin ang ship ng korte, at naghanda ang mga kawal ng hukuman para salakayin at hulihin sina Seth, Melly, at Daryl. Lumipad ang mga grupo ng mga mangkukulam upang harapin sila. Isang sundalo ang nagulat sa kinatawan na nakatanggap sila ng utos mula sa punong tanggapan na ay abort ang misyon at agad na umatras. Hindi siya naniwala at tinanong kung bakit kailangan nilang umatras. Lumabas si Captain Dragon na nagsasabi na hindi lamang ang korte ang may impluensya sa bansang Actimos, kundi pati na rin ang paksayon ng dilaw na kamahalan ng pusa. Talagang may kaalaman ang kapitan. Ang bansa ay mayroon ding mga miyembro ng 13 Covenant Sorcerer, at isa lamang sa kanila ang makakapantay sa buong barkong pandigma. Pareho silang may kapangyarihan at awtoridad sa politika. Ang direktang pagharap sa kanila ay parang pagharap sa buong bansa. Matapos ipaliwanag ito sa kanyang kinatawan, nag-utos siya ng pag-atras. Ang kamahalan ng pusa ay nakahiga sa isang malaking unan, nasisiyahang makitang umatras ang mga puwersa ng hukuman ng walang nagawa. Ipinakita sa kanila ng berde na buhok ang kapangyarihang itinayo ng kamahalan upang kanlungan ang mga kapas-palad na mangkukulam. Tinanong ng lalaki ang bida kung ano ang plano niyang gawin kapag makilala niya si Yaga. Sinabi ni Seth na magtatanong siya tungkol sa Radiant at sisirain ang lugar na iyon. Itinuring ng lalaki na ito ay isang malayong ideya at iminungkahi na sa halip na maghanap ng isang lugar na umiiral lamang sa mga alingawngaw at maaaring hindi totoo, mas mahusay na protektahan ang lupaing ito ng Actimos. Nanatiling hindi natitinag si Seth sa kanyang determinasyon na hanapin ang Radiant. Ang kanyang misyon ay protektahan ang lahat ng tao sa mundo, hindi lamang mga mangkukulam. Napabuntong hininga ang berde na buhok sa kanyang katigasan ng ulo, na katulad ng kay Alma, pagkatapos ay tumalon upang tumayo sa kaldero. Doon lamang niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa pangunahing tauhan, siya si Yaga. Namangha silang tatlo, hindi nila inaasahan na makikilala nila si Yaga ng ganoon kadali. Bumalik si Dragon upang magulat sa lalaking pula ang buhok, na lubos na nagulat na may nakatakas sa paningin ng kapitan. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa kaparusahan, ngunit hindi ito itinuloy ng lalaking pula ang buhok, nagtanong lamang kung sigurado si Dragon na ang mangkukulam na may maliliit na sungay sa kanyang ulo ay gumamit ng mahika gamit ang kanyang mga kamay. Ang kapitan ay lubos na nakatitiyak dahil nakita niya sa sarili niyang mga mata na tinatangay ni Seth ang kanyang mga sundalo gamit ang mga kamay. Kaya, sinabi ng lalaking may pulang buhok kay Dragon na subaybayan ang sitwasyon sa Actimos. Iulat muli kung nakita niya ang pangunahing tauhan at huwag ibunyag ang sikretong ito. Natanggap ni Dragon ang order at umalis. Ilang sandali matapos siyang umalis, may isang random na tao ang lumipad pababa. Narinig niya ang buong usapan at interesado siya kay Seth. Sinabi ng lalaking pula ang buhok na ang mga mangkukulam na maaaring gumamit ng fantasia gamit ang kanilang mga kamay ay lubhang mapanganib, kaya't dapat nilang hulihin si Seth sa lahat ng paraan. Isang magandang umaga para kay Melly. Nang matapos niyang purihin ang napakagandang araw, isang malakas na tunog ang umalangaw mula sa malayo. Sumulpat si Seth mula sa kung saan, na ikinagulat niya habang diretsyong tumakbo para yakapin si Melly, nakikiusap na turuan siya ng magic. Ang dahilan kung bakit gustong maging alagad ni Seth ay dahil kanina pa niya nakilala ang misteryosong dwarf na matandang iyon. Bagamat ipinaliwanag niya na siya ay estudyante ni Alma, hindi iyon pinansin ng matanda. Gusto lang niyang makakita ng taong may totoong kapangyarihan, saka lamang sila magiging karapat-dapat sa kanyang patnubay.
Nang marinig ito, nagalit si Seth at ipinakita kung ano ang itinuturing niyang pinakamalakas na pamamaraan. Sa puntong ito, mukhang proud na proud si Seth at naghihintay ng papuri ng matanda. Ngunit ang hinihintay niya ay ang pagtama ng wallis ng matanda sa ulo. Galit niyang sinabi na ang ginagawa ni Seth ay puro fantasia at inilapat sa puno ng kahoy. Hindi man lang itinuturing na magic, kung hindi man lang niya alam ang pinakasimpleng magic, paano siya gagabayan ng matanda sa Radiant. Bumalik sa kasalukuyan, kaya naman nagmamadali si Seth para hilingin kay Melly na turuan siya ng magic, partikular ang nakakatakot na teknik na ginamit niya noong una silang magkita. Natuwa si Melly tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya mag-guide si Seth dahil magagawa lang niya ang teknik na iyon kapag nagbago ang kanyang personalidad, maging sapat na agresibo para gamitin ang attack magic na iyon. Karaniwan, nagdadalubhasa lamang siya sa defensive magic. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Seth, ngunit mabilis na nanambalik ang kanyang espiritu. Kung hindi niya ito maturuan ng magic, marahil ay maaari niya itong turuan kung paano gamitin ang fantasia. Nang marinig ito, masigasig na magturo si Melly, kailangan lang daw niyang ilapat ang formula. Siguradong nabalisa ang mukha ni Seth at maging si Barry ay tumingin kay Melly na may mapanghusgang mga mata, dahilan para mapaiyak ito sa takot at humingi ng tawad kay Seth dahil sa hindi niya ito matulonggan. Nang marinig ito, hindi na naabala si Seth at sinabing siya mismo ang gagawa ng paraan. Ngunit mabilis na nakabawi si Melly sa pamamagitan ng pag-akay kay Seth upang maghanap ng ibang guro. Sa di kalayuan ay si Daryl, na kinakabahang nag-eensayo ng mga romantikong pahayag na may hawak na rosas sa kanyang kamay. Nang makitang papalapit ang dalawa, napatalon siya sa gulat at likas na lumuhod, itinutok ang bulaklak kay Melly na parang ibibigay sa kanya. Pinuri ni Melly ang magandang bulaklak at tatanggapin na sana ito nang sabihin nitong hindi ito para sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay sumulpat si Milba sa likod ni Melly at binati ang lahat dahilan para mamula si Daryl sa kahihiyan. Malugod na binati ni Milba ang grupo ni Melly, umaasang makakabisita sila sa kanyang kafe. Nang makita ang masayang mukha ni Milba habang nakikipag-usap sa lahat, buong pagmamahal siyang tinitigan ni Daryl at tahimik na hinangaan siya. Ang ganda niya talaga na may matamis na boses at kulay tsokolate ang mga mata. Pagkatapos, biglang hinampas ng tray ng pas ang nasa mga bisig ni Milba si Daryl sa ulo kaya nawalan siya ng bait. Binalaan siya ni Daddy tungkol sa pagtitig sa kanyang anak gamit ang mga matang iyon. Pagkatapos magsalita ay itinapon niya sa ere ang bulaklak. Dahil hindi ito matanggap, mahigpit na nag-away sina Daryl at Daddy. Sa huli, pareho silang pagod, nakahiga at humihinga ng maluwag. Hindi matanggap ni Daddy ang anumang bug na nagpapakita sa paligid ng kanyang anak na babae. Napaluha si Daryl nang marinig ito dahil hindi na siya tinuturing na tao ng lalaki. Humingi ng tawad si Milba sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Melly na huwag mag-alala dahil nakasanayan na niya ito. Nang makita ito, inanyayahan sila ni Milba na kumain bilang paghingi ng tawad. Masayang kumain din si Barry hanggang sa mapuno ang tiyan. Tinanong ni Milba si Seth tungkol sa pakay niya sa pagpunta rito. Nang marinig ito, sumagot si Seth na gusto niyang hanapin ang Radiant at sirain ito. Si Daryl sa tabi niya ay nagpout at sarkastikong bamulong na ang paghahanap sa mga ganitong mahiwagang lugar ay tipikal na pag-iisip ng bata. Ngunit nang matapos siyang magsalita, tuwang-tuwang pinuri ni Milba si Seth para sa kanyang determinasyon, na ikinagalit ni Daryl nang lumingon siya at kinagat ang likod ng kanyang upuan. Inosenteng tinanong ni Melly kung nakita ni Daryl na mas masarap ang upuan kaysa sa pagkain. Ipinagpatuloy ni Seth ang kanyang pakikipag-usap kay Milba, sinabing gusto niyang matuto ng higit pang mahika para lumakas. Pagkatapos ay mahahanap niya at sisirain ang Radiant. Kahit na mahirap, gagawin niya ang lahat, kaya naman hiniling niya kay Daryl na maging instructor niya. Nang marinig ang kanyang sarili na binanggit, lalong nagalit si Daryl. Hindi siya makapaniwala na hihingi ng tulong ang bidang ito matapos siyang magdulot ng labis na problema. Napakaraming pera ang nawala sa kanya kaya hindi siya makatulog sa gabi. Paano niya matatanggap ang gayong tao bilang kanyang alagad? Bago pa siya makatapos, bumulala si Milba, ayos yun, at tumingin kay Daryl ng may kumikinang, humahangang mga mata. Pinupuri siya sa pagiging napakabuting tao, handang tumulong kay Seth upang masimulan niya ang kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Si Daryl, bilang isang maginoo,
Siyempre ay natuwa at mabilis na nagbago ang kanyang saloobin, na nagpapahayag na ang kanyang akademya ay palaging malugod na tatanggapin si Seth. Pagkatapos magsalita, ngumiti siya kay Milba na may gwapong ekspresyon, sinabing kapag tinuruan niya ito, ang attack magic ay kasing dali ng pagprito ng itlog. Sabik na inanyayahan ni Milba ang mga kabataan na subukan ang kanyang herbal tea. Ang rainbow tea ay mukhang napakaakit, ngunit si Seth ay humigop ng isang higop at iniluwa ito na parang dragon. Malumanay na pinuri ni Melly ang kakaiba nitong lasa. Tungkol naman kay Daryl, humigop siya ng isang beses, at kahit na siya ay mukhang kalmado sa labas, sa loob ng kanyang kaluluwa ay sumisigaw na ang kanyang dila ay gustong kumawala. Ngunit sa kabila ng pag-iisip nito, papuri pa rin ang kanyang mga salita. Kaya binigyan siya ni Milba ng ilang tasa pa. Hindi na niya nakayanan at nakatakas na lang sa palusot na sabik na si Seth na matuto ng martial arts. With that, hinawakan niya si Seth sa leeg at nawala sa isang iglap. Nang makarating sila sa tabing ilog, nagsisisi pa rin si Daryl kung bakit siya pumayag na tulungan ang mga hindi kaibig-ibig na bidang ito. Pero nilinaw niya na theory lang ang ituturo niya, hindi practice or kung paano gamitin ang Fantasia. Tuwang-tuwa pa rin si Seth sa pagtanggap. Sa puntong ito, kinuha ni Daryl ang isang libro mula sa kanyang bulsa, binasa ito kay Seth, at inutusan siyang sumunod, huminga-huminga sa loob, bamantong hininga, na parang itinutulak ang lahat ng dumi palabas ng katawan. Pagkatapos ay nararamdaman ang Fantasia na dumadaloy. Patuloy na tumutok sa pag-visualize sa nais na magic na hugis at pagkatapos ay tawagan ang pangalan nito. Ngunit ang resulta ay nabigo si Seth at hindi niya magawa, na ikinagalit niya. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Daryl na hindi sapat ang espiritu lamang. Pagkarinig nito, ipinakita ni Seth sa di kagwapuhang Daryl kung ano ang aura ng bida. Itinoon ni Seth ang kanyang lakas. Ang Fantasia light streams ay nagtipon sa kanyang kamao, at pagkatapos ay naghatid siya ng isang malakas na suntok. Sa gitna ng mga asul na kalangitan, si Daryl ay pinadala sa asul na kalangitan. Pagkalapag, nalagyan ng benda si Daryl sa buong mukha. Kahit humingi na ng tawad si Seth, galit pa rin siya at hindi nagpapatawad. Pero kung hindi na niya ito tuturuan, wala nang ibang magtuturo kay Seth ng magic. Patuloy na nag-aalala si Melly, ngunit hindi sinasadyang nagbago, tumayo at agresibong pinahirapan sina Seth at Daryl. Nakita ito ng dalawang matangkad na kulay na ibon at tumakas sila sa takot. Tanging si Daryl ang patuloy na lumipad ng mataas sa langit habang sinisikap niyang protektahan ang kanyang pag-ibig. Hinabol ni Melly at tuloy-tuloy ang pag-atake kay Seth, ngunit tumakas lang ito nang hindi gumanti, na lalong nagalit at naging marahas sa mga pag-atake nito. Ngunit pagkatapos ay gumuho ang isang pader sa itaas ni Melly. Si Seth, upang mailigtas siya, ay sumambulat gamit ang attack magic ng tama. Dahil dito, nailigtas niya si Melly at tinulungan itong bumalik sa normal. Ngunit naalala nila si Daryl, na nawala. Siya ay naipit sa tuktok ng isang puno, desperadong humihingi ng tulong. Ipinakita ni Seth ang kanyang mahusay na kasanayan para makita ng matandang may berde na buhok. Kahit na pinuna niya ito, hindi masyadong masama ang ginawa ng bida. Kaya lang sa antas ng kapangyarihang ito, hindi pa rin niya naabot ang mga kondisyon para marating ang ipinagbabawal na lupain ng Radiant. Umalangaw sa hangin ang desperadong sigaw ni Seth. Tumatakbo siya at sumisigaw nang humarap sa mga pag-atake ng matandang berde ang buhok. Patuloy ang pag-atake ng matanda at isang malakas na atake ang ginawa niya kaya napatumba ang bida sa lupa. Nang makita ito, nalungkot ang matanda na may berde na buhok na tiyak na magtatagal ito. Sa isang sariwa, malamig na umaga, ninamnam ni Daryl ang isang napakasarap na tasa ng kape habang hinahangaan ang kagandahan ng kanyang makatang muse, si Milba, isang magandang binibini na may kayumangging buhok at matangkad na labi. Ngunit ang eksenang ito ay tumagal lamang ng isang segundo bago nasira ng mga kabataang, sina Seth at Melly. Inis na inis siya na ang perfect day niya ay sinisira ng mga kabataang ito. Sa sobrang galit ni Daryl ay ayaw na niyang kumain. Ngunit nagsalita si Milba upang ipaalam sa kanya na nagtimpla lang siya ng kape na may katanji tanging lasa at tinanong kung gusto niya itong subukan. Nang marinig ni Daryl na si Milba mismo ang gumawa nito, na-tense siya, alam niyang tiyak na magiging kasuklam-suklam ang lasa nito. Ngunit sa kanyang puso, naisip ni Daryl na kung ito ay makakalikha ng magandang impresyon kay Milba, handa siyang lunukan ito kahit gaano kahirap.
Nakatingin sa tensyonado na mga mukha ni Seth at ng iba pa, pagkatapos ay sa umaasang ekspresyon ni Milba at ng kanyang daddy, si Daryl ay sabik na kinuha ang tasa ng kape at sumubok ng kaunti sa harap ng lahat. Ngunit sa hindi inaasahan, ang recipe na ito ni Milba ay hindi kapani-paniwalang masarap. Nang makita ang ekspresyon ni Daryl, parehong nagulat sina Melly at Seth. Kinuha ni Daryl ang tasa ng kape at lumabas para kumain. Naisip niyang magandang senyales ito na tiyak na magkakaroon sila ni Milba ng magandang balita sa hinaharap. Ngunit sa hindi inaasahan, mula sa imburnal, isang malaking pugita ang nagpakita, umakyat, at kinaladkad si Daryl pababa sa imburnal, na ikinagulat ng lahat. Iniisip nila kung ito ay isang nemesis at ito ay hindi isang nemesis, na kumpirma ng berde na buhok na matandang si Yaga. Ang biglaang pagsulpot niya ay ikinagulat ng lahat. Kinutya niya si Seth, na sinasabing hindi niya matukoy ang isang nemesis, ngunit gusto niya itong tapusin. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang garapon at naglabas ng isang encyclopedia. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa halimaw mula kanina. Ito ay hybrid sa pagitan ng pusit at octopus na tinatawag na devilfish dragon. Ito ay isang nilalang na nakatira sa mga imburnal kung saan itinapon ang mga eksperimentong hayop ng Actimos. Natakot si Seth na baka kainin ng halimaw si Daryl. Mahinahong sinabi ni Yaga, hindi ito kumakain ng karne at gusto lang nito ang kape. Kaya naman lumabas ito sa ilalim ng coffee shop na ito. Habang ang lahat ay nakahinga ng maluwag na ito ay magiging ligtas para kay Daryl, si Milba ay nagsalita at sinabi sa lahat na si Daryl ay umiinom ng maraming kape at, higit pa, ang kanyang buong katawan ay palaging amoy ng kape. Natakot nito ang matandang si Yaga. Kung totoo iyon, baka kainin ng halimaw si Daryl. Nang marinig ito, napahiyaw sa takot sina Seth at Melly sa imburnal. Doon sa baba, si Daryl, pagkahiga ng hindi gumagalaw, ay nagising din. Buo pa rin ang tasa ng kape sa kamay niya. Dahan-daang ninanamnam ng halimaw ang masaganang kape. Ngunit sa napakalaking katawan nito, hindi ito mabusog ng isang maliit na tasa na tulad nito. Kaya, bumaling ito kay Daryl, na tahimik na sumusubok na makawala, hinawakan siya, at naghanda upang tangkilikin siya. Napasigaw si Daryl sa takot na humingi ng tulong. Ngunit biglang, sa kritikal na sandaling ito, isang malakas na aroma ang nagpakita mula sa isang lugar. Naakit ng amoy na ito ang pugita, na mabilis na dinala si Daryl habang hinahabol nito ang amoy. Samantala, si Seth at Melly ay may bitbit na super-sized na balde ng kape na mismong si Milba ang nagtimpla. Ang malakas na lasa na ito ay tiyak na maaakit ang halimaw na mapagmahal sa kape. Tinanong ni Melly si Seth kung natatakot ba siyang labanan ang higanteng halimaw nang walang tulong ng matandang berde ang buhok. Kung iisipin, dahil sinabi ng matanda na ito ay isang aral para kay Seth, hindi siya natakot at hindi nag-alala na lumaban hanggang sa huli. Patutunayan niya sa matandang iyon kung ano ang kaya niya. Nang makita ito, nangako rin si Melly na susuportahan siya. Pagkatapos, lumabas ang halimaw mula sa tubig ng imburnal. Sa tabi nito, si Daryl ay nakabitin ng patiwarik, nagsusuka ng sikmura na puno ng tubig sa imburnal. Tinanong ni Seth kung okay lang si Daryl. Galit niyang sagot, tignan mo, okay lang ba ako? Si Melly, sa tabi niya, ay napasigaw din sa tuwa dahil maayos na ang tiyuhin at hindi pa kinakain ng octopus. Mabilis na binato ni Seth ng isang malakas na atake ang halimaw na may maraming galame, ngunit hindi ito epektibo. Ang halimaw na ito ay nababanat, kaya naitaboy si Seth at pinalipad sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, galit na sumigaw si Daryl, anong klaseng mahinang pag-atake iyon, hindi man lang nakalmo ang halimaw. Habang walang magawa si Seth dahil hindi niya direktang ma-take ang halimaw, lumapit na ito at nakita ang napakalaking balde ng kape sa likod ng dalawa. Kahit na sinubukan nilang pigilan, walang magawa sina Seth at Melly habang iniinom nito ang buong balde ng kape. Ngunit napakabilis pagkatapos, ang maraming galame na halimaw ay agad na iniluwa ang lahat sa bibig nito, na naging sanhi ng pagkakabunggo ni Seth at Melly. Nawalan ng malay ang dalawa, ng itim. Tanging ang desperadong paghingi ng tulong ni Daryl ang nananatili sa imburnal. Samantala, sa airship, pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang hitsura ng may sungay na mangkukulam. Napaisip ang may takip sa mata na nakaupo sa upuan, ganun ba talaga siya kalakas? Ito ay nagpadama sa kanya ng labis na interes.
Bumalik kina Seth at Melly, na bumalik sa coffee shop, sila ay naliligo, naglalaba, at galit na nagsasabi ng masama sa hayop. Ngunit sa huli, ang kanilang pagmamahal kay Daryl ay higit sa lahat, kaya kailangan pa rin nilang gawin ang kanilang makakaya upang iligtas siya mula sa halimaw. Sa pagkakataong ito, mas maingat silang naghanda. Sa pamamagitan ng matalim na mga bitag na inilagay sa paligid ng balde ng kape, maaari nilang mahuli ang hayop. Ngunit bilang isang resulta, ang lahat ng mga bitag ay napunta kay Daryl, habang ang octopus ay hindi nahuli. Nagpasya silang subukan ang isa pang diskarte. Sa pagkakataong ito, matalinong nagdala ng lambat si Melly. Naisip niya na ito ay magiging kapaki-pakinabang dahil, pagkatapos ng lahat, ang halimaw ay isang nilalang na pagkaing dagat. Gaya ng inaasahan, ininom ng halimaw ang lahat ng kape, natuwa, inilagay si Daryl sa lambat, at pinaikot siya. Desididong maghayganti, sa pagkakataong ito, nagdala si Melly ng pana na may karayom na puno ng pampatulog. Dahil dito, tinamaan ng gamot na pampatulog si Daryl at nawalan ng malay. Sa pag-aakalang tapos na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Melly, binago ang kanyang pagkatao, at inatake pareho si Daryl at ang halimaw. Nanlumo ang dalawa dahil hindi nila nailigtas si Daryl. Dumating ang matandang berde ang buhok upang kutsain sila, tinanong kung sumuko na ba sila sa bagay na ito. Ngunit determinado si Seth sa kanyang desisyon. Hindi niya pababayaan ang kanyang teammate, at ililigtas niya si Daryl sa anumang paraan. Kaya, lamusong muli sila sa imburnal. Sa pagkakataong ito, ayaw nang umalis ni Daryl. Gusto niyang manatili sa nilalang dahil mahilig din ito sa kape tulad niya. Pero ginamit ni Seth ang nakakakilabot na kape na inihanda ni Milba para painumin ito. Nang ito ay nasa pinakamahina na, si Seth ay naghatid ng isang suntok sa halimaw, na ginawa itong nahihilo. Tulad ng nais ni Seth na tapusin ito, si Daryl ay tumayo sa harapan upang protektahan ito, na sinasabing hindi nito sinaktan ang sinuman. Nang makita ito, naantig si Seth, pinigilan ang kanyang kamay, at sasama rin siya kay Daryl sa pakikipagkaibigan sa octopus, si Dobby. Sinubukan ni Seth ang kanyang makakaya upang ituon ang enerhiya ng Fantasia mula sa kanyang kamay, inaasahan ang isang malakas na suntok. Pero hindi pa rin niya ito makontrol, dahilan para masunog ang kanyang guwantes. Ang berde na buhok na matandang si Yaga ay nagbigay sa kanya ng isa pang pares ng itim na guwantes. Kahit na sila ay mukhang cool, sila ay gumana upang harangan ang Fantasia, ibig sabihin ay hindi siya maaaring gumamit ng magic. Ang pag-aaral ng magic nang hindi ito nagagamit ay nagpagalit kay Seth. Tinanggal niya ang guwantes ngunit nakuryente siya. Sinabi ng matandang Yaga na gumagamit siya ng mahika sa isang walang galang at ganap na maling paraan. At saka, sinisira niya ang mga guwantes, na pinakamahalagang bagay ng mangkukulam. Pinuna niya si Seth, ayaw daw niyang magturo ng ganoon. Ngunit matigas na tinanong siya ni Seth, hindi ba't ang pagkakaroon ng mas maraming Fantasia ay nangangahulugan na mas malakas siya? Ngunit ganap na itinanggi ito ng matanda, at sinabing kung patuloy niyang sinusubukang tanggalin ang mga guwantes na iyon, sisabog siya. Galit na pinasok ni Seth ang isang tinapay sa kanyang bibig, nagrereklamo tungkol sa hindi makatwirang pang-aapi sa kanya ng matandang si Yaga. Ngunit hindi iyon inakala ng ama ni Milba na si Daddy. Ang matandang Yaga ay nagsasalita ng ganap na katotohanan. Habang siya ay nalilito pa, nagpakita si Daryl, na nagsasabing nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa mataas na pamumuno ng Actimos. Tuwang-tuwa sila, ngunit ang sumalubong sa kanila ay ang balitang umabot na sa antas ng pagdidisiplina ang kanilang napakalaking utang. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa pa ang dalawang walang muwang at gustong magdiwang. Galit na sumugod si Daryl para pag-alitan si Seth, dahil daw sa kanila kaya kailangan niyang makihati sa utang na ito. Pero sa kasalukuyan, wala talaga silang kakayahang magbayad, kaya mapapatalsik sila sa Actimos. Kaya, inatasan sila ng mataas na pinuno na maglinis. Habang si Seth ay pagod, si Melly ay nagtatrabaho ng 20 beses na mas mahirap kaysa sa kanya. Nalungkot si Seth, iniisip, kung maaari lang siyang gumamit ng mahika, hindi magiging mahirap ang buhay. Nagtaka si Melly kung ano ang ginagawa ngayon ni Daryl, at sa isang lugar sa isang madilim, mamasa-masa na lugar, si Daryl ay paspusang nagtutulak ng isang higanteng gilingang bato. Ngunit ang pag-iisip kay Milba ay nagbigay sa kanya ng karagdagang pagganyak,
kaya ang kanyang lakas ay lumakas ng 100 beses. Balik kina Seth at Melly, may natuklasan silang kakaiba. Kaya para suriin ito, nakasalubong ni Seth ang mga matandang kakilala. Kung tutuusin sa reaksyon ni Seth sa lalaking may 2 sungay, naiintindihan naman ito. Pero hindi pa rin maalala ng walang muwang na si Seth kung sino sila kaya medyo nadismaya sila. Ipinakilala nilang muli ang kanilang sarili bilang ang kilalang Blackberry Robbery Gang. Nagtaka si Seth, hindi ba't nahuli sila ni Alma at itinapon sa kulungan. Tumakbo rin si Melly, nakita kung paano sila nakadamit, at napasigaw sa takot. Pinagtanggol ni Seth si Melly dahil masasamang mangkukulam sila. Galit na tumakbo si Melly at inatake sila. Nagulat si Seth na nagagamit din niya ang attack magic. Sumagot si Melly na sinusubukan niyang turuan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Sa kanila, maaaring gamitin ng isang tao ang kanyang mga kamay upang ipagtanggol, at pagkatapos ay ibinaling pa ng pinunong may 2 sungay ang kanyang likuran patungo sa kanila at nag-counter-attack. Si Melly, na medyo nahihiya, ay nagsabing natuklasan niya ang mekanismo ng magic na ginagamit niya. Kung walang guantes or wand, nakakagamit pa rin siya ng mahika dahil sa shorts na suot niya. Pinuri ng pinuno ang matalas na mata ni Melly at pagkatapos ay ibinalita ang mga mahimalang gamit ng mga shorts na iyon, pagkatapos ay gumawa siya ng isang espesyal na pose na nakadirekta kay Melly. Nag-ipon ng enerhiya ang 2 bituin sa kanyang shorts at inatake si Melly. Nagtanggol siya at nag-counterattack sa pamamagitan ng isa pang hakbang, ngunit pareho ang resulta. Hindi pa rin sila nasaktan, hinaharangan pa rin ang mahika gamit ang kanilang mga kamay. Mukhang interesado ang pinuno sa dalawa, kaya hiniling niyang tanggalin ni Seth ang kanyang guantes. Pero nag-alala si Melly dahil sabog si Seth. Ngunit hindi ito alam ng lalaking may 2 sungay, at kahit ang lalaki ay nagsabi kay Seth na bibigyan niya ito ng ilang pares ng shorts bilang souvenir. Natuwa siya nang makita ang naunang suntok ni Seth dahil napakalakas nito at natalo niya ang malupit at nakakadiri na nemesis na iyon. Sinabi ng lalaki na nakiramay siya kay Seth dahil, sa mundong ito, ang mga walang kapangyarihan ay palaging inaapi ng mga may walang hangganang kapangyarihan. Kaya, gusto niyang maging talagang malakas at gumawa ng masasamang bagay na makinabang sa kanyang sarili. Nagalit si Seth nang marinig ang mga salitang ito, at napasigaw siya na iba ang tingin niya sa lalaki. Bagamat hindi siya malakas, gusto niyang matuto ng maayos sa halip na mag-shortcut gamit ang mga lihim na pamamaraan na tulad nila, hindi gumamit ng kapangyarihan para gumawa ng masasamang bagay tulad nila. Kaya naman, dahil hindi sila makahanap ng common ground, sabay-sabay na itinutok ng 4 ang kanilang mga likuran kina Seth at Melly, na lumikha ng ulap ng alikabok. Akala nila tapos na sina Seth at Melly, ngunit nang mawala ang usok, tumayo si Melly sa gitna nito, itinaas ang kanyang wand upang harangan ang lahat. Nagbago na si Melly at galit na galit siya dahil ang mga walang silbing taong ito ay patuloy na nagpapakitang gilas. Kaya, direktang umatake siya sa isang malakas at mabangis na suntok na nagpalipad sa 2 sa kanila. Nagalit si Melly na nakatakas ang 2, ngunit hindi iyon nakapagpigil sa kanilang 2. Sumugod si Seth, na ikinagulat ni Melly. Kahit na medyo galit siya, nakita niyang napatahimik siya ng ngiti ni Seth, at bahagyang ngumiti, saka ay nalalayan si Seth sa pag-atake sa kanila. Lumipad si Seth at binigyan ng sipa ang ulo ng pinunong may 2 sungay, dahilan para matambo ito sa mismong lugar, naiwan na lamang ang walang muwang na kampan, na nataranta at hindi alam ang gagawin. Sa oras na ito, si Melly ay tumabi sa kanya at sinabi na may malamig na ekspresyon, dapat kang matulog ng mahimbing. Sa mga salitang iyon, ikanaway niya ang kanyang wand sa kanya, dahilan para mahulog siya sa usok. Walang pakialam pa rin si Seth at pinuri si Melly sa pagiging cool niya. Sa puntong ito, marahil dahil sa kahihiyan, natauhan na si Melly. Bumalik na ang kanyang malumanay na sarili, nakangiti kay Seth at masayang sinasabi na dapat nilang mabilis na itali ang mga magnanakaw na ito at tapusin ito. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang sinugod mula sa likuran ng gang leader. Pinasuko niya si Melly at binihag niya ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng ilang pangungusap, sumugod na si Barry at patuloy na sinasalakay ang kanyang mukha. Sinamantala rin ni Melly ang pagkakataong ito para makatakas sa mga bisig ng masamang taong iyon. Ngunit sa pag-atake sa mukha ni Barry, wala siyang makita, nawalan siya ng kontrol,
umatras, at tuluyang nahulog sa bangin. Nang makita ito, sobrang natarante sina Seth at Melly. Mabilis na tumakbo si Seth, hinawakan ang magic wallies, at sa kabila ng takot ni Melly, mabilis siyang bumaba. Nagpumiglas si Seth sa loob ng sukdulan. Alam niya na kapag tinanggal niya ang mga guwantes na iyon, sasabog siya, ayon sa berde na buhok na matandang si Yaga. Ngunit sa kritikal na sandali na ito, kung hindi niya ito gagawin, hindi niya may liligtas ang lalaking iyon. Kaya Tenceli, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang matiis ang sakit ng electric shock at tinanggal ang mga guwantes, determinado sa lahat ng bagay, umaasa lamang na mabilis na mailigtas ang tao. Gayunpaman walang pagsabog na naganap. Niyakap niya ang magic wallies, pumailan lang pasulong, lumipad ng pabilog, at muling nagpakita sa likuran ni Melly na may kasuklam-suklam na pinuno ng magnanakaw sa kanyang balikat. Nang makita silang ligtas, tuwang-tuwa si Melly. Pagkatapos, nagpunta si Seth upang humingi ng tawad sa hindi kanais-nais na matandang lalaking si Yaga, same time na humiling sa kanya na huwag siyang paalisin dahil sa pagtanggal ng mga guwantes. Tahimik na nag-isip si Yaga, natakot na nagpapaliwanag kay Melly sa tabi niya, ngunit sinabi niyang hindi niya paaalisin si Seth. Sa pamamagitan pala ng bowl ang kristal ay nasaksihan niya ang lahat ng kilos ni Seth. Lubos niyang pinahahalagahan ito at ibinigay pa kay Seth ang naayos na guwantes. Samantala, ang mataas na pinuno ay dahan-daang kumakain ng shaved ice, masaya dahil lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang malaking shaving machine na iyon ay pinaandar ni Daryl sa ibaba. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal niya ito papaandaran? Isa na namang magandang araw sa coffee shop ni Milba at komportableng kumakain at umiinom si Seth, ngunit ang matandang si Yaga ay sobrang tensyonado habang nagbabasa ng impormasyon sa pahayagan. May kung anong nag-alala sa kanya. Kung hindi sila mag-iingat sa pagharap dito, napakadelikado. Sabi nito habang nakatingin sa mukha ni Seth, parang wala siyang naiintindihan. Samantala, dahan-daang nangingisda si Dragon mula sa airship. Tinanong ng deputy kung makakahuli siya ng sapat na isda para pakainin ang buong ship. Kumpiyansa siyang sumagot na gagawin niya. Sa ibang lugar, nagtaka ang isang bagong tripulante kung bakit parang hindi talaga mapagkakatiwalaan ang kapitan. Ngunit sa kanyang pagtataka, nakahanap pa rin si Dragon ng pagkain para sa hapunan. Seryosong-seryoso siya sa pagluluto, at nang matapos ay mabilis niyang niyaya ang lahat na kumain. Kasama sa menu ngayong araw ang jumping fish salad, land lobster, at pasta na may tomato sauce. Hindi ka panipaniwala na habang nakaupo sa himpapawid, makakakuha sila ng gayong kaakit-akit na mga samsam. Lahat ng pagkaing dagat, na inilipat ang lahat sa ship. Hindi sila makapaniwala na personal na nakahanap ng makakain at nagluto para sa kanila ang kapitan, na karaniwang tila masungit. Sunod-sunod na sorpresa ang nag-iwan sa bagong recruit na sobrang nalilito, nag-aalangan na hawakan ang pagkain. Sabi ng katabi niya, napakasarap ng luto ng kapitan. Kung nasugatan kahit saan, kainin mo lang at gagaling ka agad. Patuloy din siyang pinuri ng ibang mga sundalo sa ship. Ang kapitan ay napakahusay at nakatuon sa kanila, na siyang pangunahing dahilan kung bakit sila nagpatuloy sa pagtatrabaho doon. Ang bagong recruit ay lubhang nag-aalangan. Hindi niya akalain na ang isang mahuhusay na mangkukulam tulad ng kapitan ay pipiliin na huwag manghuli ng mga halimaw or masasamang tao para umasenso sa ranggo, sa halip ay manatili rito sa pagluluto upang mabuhay sila araw-araw. Dahil dito, hindi komportable ang bagong recruit dahil, sa kanyang puso, ang kapitan ay isang bayani at isang huwaran na dapat niyang sundin. Kaya't sa gabi, nakahanap siya ng paraan upang umakyat sa kubyerta upang makilala ang kapitan at magtanong tungkol sa lahat, naghahanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Ngunit ang kapitan ay masayang sumagot na wala na siyang pakialam sa mga karangalang iyon, na matagal na niyang tinalikuran ang landas ng pagsulong. Sa sandaling ito, biglang nagpakita ang mga ulap sa kalangitan, na sumabad sa kanilang pag-uusap. Lalong lumakas ang ulan, naging bagyo na nagpalipad sa representante na kapitan, na naging dahilan para magkapit-bisig ang lahat, na bumubuo ng kadena na pabalik-balik sa hangin. Samantala, ang berde na buhok na matandang si Yaga ay nagsabi sa mga kabataan tungkol sa korte, isang lugar ng mga labanan sa kapangyarihan, ngunit kung saan umiiral pa rin ang mabubuting tao. Sinabi niya na sa mga mangkukulam at sa mga tao, may mabuti at masasamang tao sa lahat ng dako.
Hindi mahalaga kung saan kayo nanggaling, ang pinakamahalaga ay ang kalikasan ng tao. Sinabi niya ito, ngunit inamin din niya kina Seth at Melly na kahit ganito ang kanyang naisip, wala pa rin siyang nakikilalang mabubuting tao sa korte. Sa ibang lugar, sinalubong sila ni Kapitan Edmund, isang blonde na lalaki, na may sardonic na ngiti at mapanuksong tono. Masiglang binati siya pabalik ng lalaking may takip sa mata, nabalitaan niya na nahuli lang si Edmund ng mga Nemesis creature. Hindi naman ito itinanggi ni Edmund. Kahit na medyo nahihiyang aminin, mabilis siyang nakabawi. Sa paglalagay ng mukha na nagsasabing napakalakas ng Nemesis at napinsala ng husto ang kanilang barko, mabilis na ipinagmalaki ni Edmund na salamat sa kanyang mabuting pamumuno ay naging maayos ang lahat. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya na ipinasa niya ang kaaway sa korte at nakatanggap ng malaking tubo. Hindi niya nakalimutang dalhin si Dragon sa paglilibot sa kanyang base kung saan siya may hawak na mga mangkukulam, sinabing gumamit sila ng sarili nilang mahika para guluhin ang mga tao. Nagpagulat ito kay Dragon at natigilan siya saglit, saka tinanong kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang tusong si Edmund ang nagpaayos sa kanila ng kanyang ship. Nagreklamo ang mga sundalo kung bakit kailangan nilang ayusin ang ship ng ibang tao. Tuso talaga si Edmund at ito ay hindi masyadong nakakagulat para sa iba pang mga sundalo dahil si Edmund ay masyadong sikat at ang kanyang reputasyon ay nagmula sa pagkuha ng maraming mangkukulam, at sa kasalukuyan ay nakumpleto niya ang misyon na ito ng mahusay. Ngunit hindi pa rin comfortable ang bagong recruit na napilitang gawin ang mga maput na trabahong ito. Bagamat nagkaroon ng magandang sunod-sunod na tagumpay si Edmund, wala siyang halaga kung ikukumpara kay Dragon. Iyon ang katotohanan dahil tuluyan ng sumuko si Dragon sa kompetisyon. Sa wakas, natapos ang pag-aayos ng ship. Habang nakatayo doon si Edmund na may pekeng ngiti, sarkastikong nagpapasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya sa pag-aayos ng ship. Ang awkward, hindi kasiya siyang pag-uusap na ito ay nalutas ng pagpapakita ng isang malaking kaaway na lumilipad sa kanilang mga ulo. Pinadilim ng malaking anino nito ang buong ship. Si Edmund, nanginginig sa takot, ay tumingin dito at nauutal, sinabing bumalik ulit ito. Ang Nemesis na umatake sa ship niya ay bumalik na, ibig sabihin ay gusto nitong mag-higanti. Hindi ba't ipinagmalaki lang niya na nakipag-ayos at nawasak niya ito? Ang pagtingin lamang sa kanyang nakayukong poster ay sapat na upang maunawaan. Sa puntong ito, napakalmado ni Dragon, dahan-daang sinabing lumipad na ito at walang balak na salakayin sila. Marahil ay nasa ibang lugar ang target nito, at tila may bayan sa unahan. Nang marinig ito, nagulat si Edmund, pagkatapos ay duwag na sinabi, may bayan sa unahan, mahusay iyon. Ang walang pakialam na ekspresyon ni Edmund ay nagpagulat sa bagong recruit. Paano niya nasasabi ang mga hindi makataong salita, iniisip lamang ang kanyang sariling kapakanan. Galit na sinabi ng duwag na si Edmund na wala itong kinalaman sa kanya at hindi niya kailangang pumunta sa bayang iyon. Ang kanyang pinakamalaking kaaway ay mga mangkukulam, kaya walang dahilan para harapin niya ang isang mapanganib na halimaw. Sinabi ng kapitan sa taong chubby na sa kasong ito, kung ang kaaway ay nakakapinsala sa mga tao, ito ay mahalagang isang mangkukulam, kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Matigas pa rin ang ulo ni Edmund, na nagdahilan na ang kanyang mga armas ay hindi na-upgrade sa Fantasia, kaya hindi niya direktang makakaharap ang kaaway. Nanatiling kalmado si Dragon, na nagsasabi na sa kabila nito, dapat mayroong iba pang mga paraan upang harapin ito. Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ang papalapit. Nilagyan na ng deputy ang mga sundalo ng baluti, at handa na sila para sa labanan. Tuwang-tuwa si Dragon sa pagkilos na ito. Aniya, maaaring pagod ka sa patuloy na pagtatrabaho ng ganito, ngunit dapat kang mag-ingat. Sa pagkakataong ito, ang iyong kalaban ay hindi lamang may magic kundi isang mataas na antas na panganib, isang higanteng kaaway. Ngumiti siya at sinabing, masarap ang piging ng tagumpay sa nayong iyon. Hindi sila makakain ng masarap habang iniiwan ang mga tao doon. At pagkatapos ay hindi na siya nag-abalang tingnan ang galit na si Edmund na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya sa bagong recruit, dalhin mo rito ang iyong busog at palaso at sabay nating tapusin ang misyon. Sa puntong ito, natauhan ang bagong recruit at tinanggap ang utos. Napagtanto din niya na hindi niya hinangaan ang maling tao. Ang kapitan ay hindi lamang matalino ngunit mabait din. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanalo sila sa labanan at bumalik ng walang nasawi.
Sa sorpresa ni Edmund, inaresto siya ni Dragon sa mga paratang ng maling pag-akusa sa mga inosenteng tao bilang mga mangkukulam at pagmamaltrato sa kanila. Si Edmund ay ikukulong at ibabalik para sa paglilitis. Matapos ang insidenteng ito, mas masarap din kumain ang bagong recruit kaysa dati. Hindi na siya nagdalawang isip at kinuha ang kanyang pagkain. Nanaginip si Seth ng ilang mga lumang alaala. Sa mundong ito, ang mga mangkukulam ay hindi tinatanggap ng mga tao. Nakatali si Seth sa isang puno habang naghahanda ang mga taga-nayon para sunugin siya. Sa oras na iyon, nagpakita si Alma bilang isang tagapagligtas, na ginawang hinahangaan siya ni Seth at nakita siyang perpekto para sa kanyang buhay. Nais ni Seth na maging isang matuwid na mangkukulam tulad ni Alma. Naglalakad sina Seth at Melly sa kalye sa masayang kapaligiran ng pagdiriwang. Sa pagsabog ng mga paputok sa lahat ng dako, medyo curious si Seth kung bakit nagdaraos ang lugar na ito ng mga festival kada ilang buwan. Naisip ni Melly na baka dahil sa mod ng matataas na opisyal. Sinabi ni Seth na ang dilaw na pusa ay tiyak na marunong magsaya sa buhay. Ngunit narinig ito ni Daryl, na umiinom ng kape sa di kalayuan, at sinabing, hindi, may layunin siyang nag-oorganisa ng mga festival na ito at gusto niyang makalakam ng charity funds. At bukod pa rito, ang madalas na pagdaraos ng mga naturang festival ay nakakaakit ng mga internasyonal na bisita, na pumipigil sa korte na gumawa ng gulo dito. Kaya win-win na sitwasyon ito, kaya naman lagi niyang sinisikap na panatilihing malinis at maluho ang lugar na ito. Ngunit sa katalinuhan ng dalawang iyon, wala silang naintindihan sa sinabi ni Daryl. Si Daryl ay hindi masyadong nagulat dito at pinaalalahanan niya ang mga kabataan na sa halip na gumastos ng pera sa pista, pinayuhan niya ang mga ito na sumali sa karera ng Wally's dahil may cash prize ang karerang iyon. Ang mga kabataan ay tuwang-tuwang nagpunta upang magparehistro, hindi inaasahan na ang karera ay makakaakit ng napakaraming kalahok. Ang mataas na ranggo na pinuno ay nasa sabik na binuksan ang kompetisyon, at ang mga estudyante mula sa akademya sa ibaba ay sabik na makilahok. Nalungkot sina Seth at Melly dahil nangangailangan din ng entry fee ang kompetisyong ito, na hindi nila inaasahan. Nang marinig ang kanilang mga reklamo, sinabi ng nagbebenta ng tiket na ang perang ito ay mapupunta sa pambansang pondo. Sa sandaling ito, tatlong manggugulo ang nagpakita mula sa kung saan. Ang nasa gitna na may blonde na buhok ay kinutya sina Seth at Melly dahil sa pagiging mahina pero sumasali pa rin sa National Broom Racing Competition na ito. Hindi pinansin ni Seth at Melly ang kanilang mga salita, naiisip lamang nila kung sino sila. Nang makitang hindi sila sineseryoso, nagalit ang grupo dahil hindi sila pinansin. Mabilis na nabawi ng blonde ang kanyang kalmadong sarili at ang dalawang katabi niya, isang chubby at isang payat, ay agad na nagpakilala sa kanya bilang kampyon sa huling dalawang karera ng Wally's, ang anak ng isang privileged, mayamang mamamayan na nagngangalang Nico. Gumawa si Nico ng isang mapagmataas na ekspresyon, na nasisiyahan sa mga nakakabigay puri na salita. Biglang may naalala si Melly at mahinang sinabi, "Oh, hindi ba ito ang taong gumagamit ng pera para bumili ng mga tagumpay, gaya ng bulong-bulungan ng mga tao?" Nang marinig ito, namula si Nico sa galit, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang hindi siya makikipagtalo sa mga babae. Pagkatapos ay nilinggan niya si Seth, kinukutya siya at sinabing, "Kaka-rating mo lang dito, tama. Ang pangalan ng iyong amo ay Alma, di ba? Narinig kong tumanggi siyang sumali sa Actimos Academy para maging independyenta. Siguro kung gaano siya kalakas na maglakas loob na gawin iyon, samantalang ang pagsali sa Actimos Academy ay isang karangalan at pagkakataon para sa mga mangkukulam, hindi ba siya pagiging makasarili para sa kanyang sarili?" Anuman ang sinabi ni Nico, ang dalawang katabi niya ay masiglang nagpalakpakan na si Nico ang pinakamagaling. Nang marinig ang mga panlalait ni Nico tungkol kay Alma, galit na sumigaw si Seth, "Siya ay isang mahusay na mangkukulam, siya ay napakalakas at mabait tsaka huwag kang magyabang kapag wala kang alam tungkol sa kanya." Dahil sa pagsaway ng isang bagong dating, napahiya si Nico. Kinagat niya ang ngipin at nilapitan si Seth na may kasamang hamon. "Kung ganoon talaga siya kalakas, patunayan mo sa pamamagitan ng pagtalo sa akin bilang estudyante niya." Walang pakialam si Seth at agad niyang tinanggap ang hamon, dahilan para kutsain siya ni Nico. Pagkatapos, kasama ang kanyang dalawang kampan, umalis si Nico. Tinanong ni Melly si Seth kung anong klaseng tao si Alma.
Tanong ni Melly dahil hindi pa niya narinig na binanggit siya ni Seth noon, at medyo interesado siya sa mahigpit nitong master ni Seth. Noong kasama pa niya si Seth, madalas itong makulit at magulo. Karaniwang mahigpit si Alma sa pagtuturo sa kanya, mula sa pagsasabit sa kanya ng lubid sa balkonahe hanggang sa paglilinis bilang parusa sa pagsunog sa taniman at pag-alis ng laman ng lawa. Noong araw na iyon, sinira na rin niya ang kulungan ng mga hayop, dahilan para makatakas silang lahat. Ngunit iyon ay dahil ninakaw ni Seth ang magic book ni Alma at lihim na natutunan ang mga diskarte. Gayunpaman, natuklasan siya ni Alma, na ginawang takot kay Seth. Ngunit ang takot ay takot, at ang mga gawi ay mga gawi. Sinamantala niyang hindi makita si Alma, sinubukan niyang tumakas, ngunit bago siya makaalis, nahuli siya muli. Ngunit ang pagkakataong ito ay iba sa mga nakaraang panahon. Siya ay napakaingat at sinabi kay Seth na oras na para sa kanya na pumunta sa Actimos upang mag-aral ng masigasig, at ibinigay niya sa kanya ang kanyang pinakamamahal na wallis at isang pares ng guwantes ng mangkukulam. Ito ay isang pagkilala para kay Seth at nakilala niya si Seth bilang isang tunay na mangkukulam. Pinayuhan niya si Seth na huwag maging halimaw. Nagulat si Seth sa pahayag nito ngunit mabilis na ngumiti at sumagot na hinding-hindi siya magiging halimaw. Siya ang magiging pinakadakilang mangkukulam sa kasaysayan. Bago tumakbo palayo, tumalikod si Seth para yakapin si Alma ng palm, umiiyak na may luha. Nagulat din si Alma sa ginawa ni Seth, pero ngumiti ito at niyakap siya. Sa kanilang mga puso, pareho nilang naiintindihan na nakikita nila ang isa't isa bilang pamilya. Bumalik sa kasalukuyan, umuwi sina Seth at Melly. Inilabas ni Seth ang wallis na binigay ni Alma. Kahit na siya ay napakahigpit at nakakatakot, siya ay napakahalaga kay Seth. Sa pagdiriwang ng karera ng wallis, sa masiglang kapaligirang iyon, namamahagi si Milba ng candy sa lahat. Sa anunsyo mula sa host, ang lahat ng mga kalahok ay opisyal na nagtipon sa hangin gamit ang kanilang mga magic wallis. Kumpiyansa si Seth sa kanyang simpleng wallis at sigurado siyang mananalo siya. Sa sandaling ito, may nagpakita na katunggali sa tabi niya, at bakas sa mukha ni Seth na hindi makapaniwala. Siya ay nagmamaneho ng mas tumpak na matatawag na ship. Kung titingnan ang modernong hitsura nito kumpara sa sarili niyang crudo na sandata at pinakasimpleng kagamitan, sa puntong ito, nagpakita din ang 3 taunang lalaki. Nilagyan ng kanyang wallis ng maraming advanced na feature, mula sa wind-resistant sensors hanggang sa instant acceleration. Ang kasalukuyang logro ay 1 hanggang 1,000. Nagalit si Daryl sa ibaba sa mga kinatatayuan dahil bakit siya pa ang nagbabayad ng race fee para sa kanila. At isa pa, nakipagpustahan siya sa kanila para manalo. Kung hindi, tiyak na hahabulin siya. Sinasalamin ni Seth ang sarili, kahit na hindi mataas ang posibilidad, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya dahil simula nang dumating siya dito, sinubukan niya na ng husto. Mula sa pagpapahirap ni Yaga dahil sa hindi niya alam kung paano gamitin ang Fantasia, hanggang sa pagtuturo ni Daryl at pagpapalipad sa kanya sa langit, pagkatapos ay iligtas si Melly mula sa gumuhong gate. Ngayon ay hindi na siya matatalo, kaya nagsimula ang karera. Napakabilis, nalampasan ni Seth at Melly ang iba pang mga kakompetensya upang tumayo sa pangalawang pwesto sa likod ni Nico. Ang kapitalistang pusa ay nagmaneho ng isang higanteng robot para umatake. Hindi niya maaaring hayaang manalo si Seth sa karera na ito dahil ang ama ni Nico ang sponsor, ngunit iniwasan ito ni Seth. At sa suporta ni Melly, matagumpay na nasira ni Seth ang robot na iyon. Pero nadamay pa rin si Melly sa pagsabog at lumipad si Seth para yakapin si Melly, pagkatapos ay lumipad pabalik sa karera. Tatalunan na sana niya si Nico, ngunit gumamit ng instant acceleration si Nico. Dahil sa sobrang lakas ng tulak ay natamba ang 2 lumilipad na kasama niya. Unang tumawid sa finish line si Nico at nanalo siya. Ngunit ang tagumpay na ito ay nagpagalit at napahiya ng talikuran ni Seth ang karera upang iligtas ang kanyang 2 allipiers at lahat ng papuri ay nakatutok kay Seth. Ipinagpatuloy ni Daryl ang kanyang ugali na palihim na nanunood kay Milba at nag-i-imagine ng hindi mabilang na masasayang tagpo kasama niya. Pero ang nakakahiyang kinalabasan ay kaibigan lang ang tingin ni Milba kay Daryl. Nagalit si Daryl sa gulo ng trabaho sa kanyang mesa at maraming dokumento ang kailangan niyang iproseso. Galit na galit siya, nagtataka kung bakit napakaraming trabaho, ngunit pagkatapos ay naakit ng isang sulat. Nakalagay doon ang malaking heading, Nameless Nemesis.
Nagpagulat ito kay Daryl at naisip niya na kahit na ang trabahong ito ay maaaring magdala ng malaking kita, ito ay masyadong mapanganib. Ang isang palaging malas na taong tulad niya ay hindi dapat makisali sa mga ganitong bagay, at mas mabuti kung itatago niya ang dokumentong ito ng misyon sa mga kabataang iyon. Kinailangan niyang mabilis na iligpit ito, ngunit hindi inaasahan ni Daryl na ang dalawa ay nakatayo sa likuran niya at nabasa na ang impormasyong iyon. Natatakot na sinubukang itago ni Daryl ang dokumento ng misyon, ngunit paano makikipagkumpetensya ang isang palayok na lalaki sa tatlong kabataan? Kaya, kinuha ng mga kabataan ang papel ng misyon. Nakasaad dito na sa kanilang bayan, maaaring may magpakita na kalaban dahil sa kanilang bayan, maraming hindi maipaliwanag na pagkawala, at nagsumbong na sila sa korte, ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng resolusyon. Kaya, nagpadala sila ng liham dito, umaasa sa isang mahuhusay at matapang na mangkukulam na tutulong sa kanila. Matapos maunawaan ang problema, lumiwanag si Seth, sinabing haharapin niya ang kaaway na iyon at magdadala ng kapayapaan sa mga tao ng bayan. Mas praktikal si Melly at umaasa siyang madadakip nila ang halimaw ng buhay, dahil ang gantimpala para sa misyon na ito ay magiging isang malaking halaga. Sa pag-iisip tungkol dito, pareho silang kumikinang na parang mga bituin. Nang makita ito, ang mga nasa sabik nilang ekspresyon ay lalong nag-alala kay Daryl. Hindi niya kayang pabayaan ang mga ito at magkagulo. Saan sila nakakuha ng kumpiyansa na mahuli ang isang kaaway na hindi nila alam kung ano ang hitsura nito? Kaya, nagsalita si Daryl para pigilan sila, na ikinagulat ni Seth kung bakit. Hindi ba siya kadalasang nagrereklamo tungkol sa pagkakautang hanggang mabayaran at ito ay isang pagkakataon upang makawala sa utang? Tila lohikal, ngunit si Daryl ay seryoso sa kanyang desisyon. Nagkunwari siyang masama ang pakiramdam para makaiwas, pero sabi ni Melly, kung masama ang pakiramdam mo, tatawag ako ng herbal tea ni Milba dahil mapapagaling nito ang lahat ng karamdaman. Natakot si Daryl at mabilis na tinakpan ang bibig ni Melly nang marinig ang tungkol sa isang tinimple ni Milba. Ito ba ay mukhang isang taong masama ang pakiramdam? Sinubukan siya ni Seth na hikayatin dahil may karanasan si Daryl sa pagsasaliksik at magagamit niya ang kanyang kaalaman para malaman ang tungkol sa nemesis na iyon, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang madamay sa gulo na ito. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, natuklasan din ito ng mabait na Miss Milba. Tinanong niya agad sina Seth at Melly kung may mahuhuli silang kaaway. Dahil sa crush niya, nang purihin siya ni Milba dahil sa pagiging matapang niya, nagbago ang ugali niya, sinusubukang magmukhang cool at magpakitang gilas sa kanya, siya raw ang pinakamabait na tao sa Actimos. Kung gaano siya kasaya noon nang makasakay siya sa barko na naghahanda sa pag-alis, nagbago ang kanyang kalooban. Si Daryl ay patuloy na nagbubulong-bulungan sa buong paglalakbay kung bakit siya pumayag sa walang katuturang, mapanganib na bagay na ito. Hindi niya ito gusto, ngunit sa huli, kailangan niyang umalis. Ang berde na buhok na matandang si Yaga ay dumating din upang makita si Seth. Nag-aalala sa talunan na apo na ito, pumunta siya para payuhan siya. Sa labas, ang mundo ay puno ng mga panganib, at hindi pa alam kung sino ang kaibigan or kalaban. Pagkaalis nila sa Actimos, nakita sila ng mga tao mula sa korte. Alam ng lalaki kung saan sila pupunta, kaya sinundan niya sila at inutusan ang representante na mag-ulat sa isa pang general. Samantala, papalapit na sa bayan ang grupo ni Seth. Sinabihan sila ni Daryl na itabi ang lumilipad na Wallis at lumipat sa kanyang ship. Pinaalalahanan si Seth na itago ang mga sungay sa kanyang ulo dahil may mga taong bayan at mga sundalo ng hukuman, kaya normal lang sa kanila na hindi magustuhan ang mga mangkukulam. At nagkaroon ng maraming usok at ingay dito dahil ito ay ang labi ng industriyal na panahon. Ang bayan ay naglalaman ng maraming makina na patuloy na nagpapatakbo, isang lungsod na palaging lumilikha ng ingay. Dumaong sila sa bayan at nang tumuntong sila rito, nagmistulang slum ang bayang ito, bagamat ito ang may pinakamataas na densidad ng populasyon. Malungkot, madilim, na may napakaingay na mga tunog ng makina. Kailangang hanapin ni Daryl at ng lahat ang customer, ang taong nagpadala ng misyon, isang taong nagngangalang Lida na nakatira sa Kalye 12. Ngunit naglakad-lakad sila at hindi pa rin mahanap ang bahay na iyon, kahit ang pangalan ng kalye. Stranger pa rin, nakapasok na sila sa kalaliman ng bayan, ngunit wala pa rin silang makita kahit isang anino ng tao.
Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, si Daryl ay bumagsak sa pagod. Marahil ay masyadong maingay at maalikabok, kaya masama ang pakiramdam niya. Ngunit sa puntong ito, natakot si Melly nang matuklasan niyang nawala ang maliit na berdeng berry. Kaya, ang pag-iwan kay Daryl doon upang magpahinga, sina Seth at Melly ay bumalik sa dating lokasyon upang maghanap. Sa wakas, nakakita sila ng maliit na berdeng berry, ngunit nagalit ito at walang humpay na sinuntok si Melly. Habang nagsasaya sila, may tumakbo ng napakabilis sa likod ni Seth. Kung ito ay isang kaaway, ito ay tila mas maliit kaysa sa naisip nila. Mabilis na sumakay sina Seth at Melly sa kanilang mga wallies para habulin ito, ngunit nagulat sila nang sumulpat ito sa kanilang tabi at inatake sila. Buti na lang at naiwasan nila ito. Ngunit ngayon ito ay mas mahirap, dahil mayroong dalawang nemesis na nilalang, at sila ay mukhang magkapareho. Habang sila ay nalilito pa, ang dalawang kaaway ay pinagsama ang kanilang mga pag-atake, na hindi inaasahang tumama kina Seth at Melly. Tila mahirap silang harapin kapag hindi sila makalapit or makapaglagay ng mga bitag. Walang ingat na sumugod si Seth sa kanila, mabilis na umiwas sa pag-atake ng dalawa. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang napakalakas na welga laban sa kanila. Ang isa sa kanila ay bumagsak ng husto sa lupa, na ikinatuwa ni na Seth at Melly. Kukunin na sana nilang dalawa si Daryl nang tumugtog ng plauta ang isang misteryosong tao, na naging sanhi ng pamumula ng mga mata ng mga nemesis na nilalang na iyon na parang kinokontrol at lahat sila ay tumakbo sa isang direksyon. Hindi lang dalawa sa kanila, marami, higit pa sa inaakala nila. Lumilipad si Seth nang may ham attack sa kanya pabalik. Siya si Graham, isang misteryosong mangkukulam. Marahil ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya naisip niyang masamang tao si Seth. Tinanong niya si Seth kung sino siya at kung ano ang mga nemesis na nilalang na iyon. Ngunit nang makita ang kanyang ugali, galit na inatake ni Seth si Graham at tumanggi siyang magpaliwanag ng anuman sa lalaking nakabenda na iyon. Sinabi niya kay Seth na wala siyang laban. Patuloy na hinahampas at ibinabalik, sa wakas, dahil sa galit, inatake siya ni Seth gamit ang pinakamalakas na Fantasia move na ginamit niya, ngunit hindi pa rin siya nito napinsala. Natuklasan ito ni Melly at tila tinambangan si Graham. Gayunpaman, iniwasan niya ang pag-ataking iyon at sinabing, nagdulot ka ng kaguluhan kaya maraming tao ang pupunta rito. Ayaw niya sa crowd kaya umalis muna siya. Gusto siyang habulin ni Seth, ngunit sa ibaba, natuklasan ng mga kawal ng korte silang dalawa. Sumigaw sila ng mga babala, nagtatanong kung ano ang kanilang ginagawa dito, at nagmamadaling nagsumbong sa kapitan. Natakot sina Seth at Melly at mabilis na tumakas. Samantala, isang mataas na general ng korte ang nakatanggap ng balita. Isang gusali sa numero 12 sa bayang iyon ang lubhang nasira, na posibleng dulot ng isang mangkukulam. Ang pinuno ng hukuman ay si General Conrad. Ito ang simula ng laro, isang laro na lagi niyang hinihintay. Ang simula ng labanan, ang laro ng pangangaso ng mga mangkukulam. Dumating na ang mga court soldiers at tinutugis ang grupo ni Daryl at Seth. Kinailangan nilang magtago sa mga basurahan. Ang kanilang marumi, kalunos-lunos na anyo ay talagang hindi maipinta. Naiinis na sinaway ni Daryl si Seth, sinabing kasalanan niya ang lahat, tinanong kung ano ang ginawa niya para pasabugan ang buong gusaling iyon. Kaya naman naalarma ang mga tao sa korte at ngayon kailangan nilang magtago ng ganito. Ipinaliwanag ni Seth na dahil ito sa pagkakatagpo ng misteryosong bandage sorcerer na iyon. At maraming nemesis na nilalang dito, hindi lang isa. Nang marinig ang numerong ito, takot na ang mukha ni Daryl. Akala niya hindi sila mananalo at kung alam niya ang actual na numero, sino ang nakakaalam kung ano ang mararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng takot, mabilis na naging optimistiko si Daryl. Naisip niya na kung mabibihag nila ang bilang ng mga nemesis na nilalang, mababago nila ang kanilang buhay at magkaroon ng sapat na pera para pakasalan si Milba. Samantala, galit na galit si General Conrad dahil buong magdamag na hindi natunton ng kanyang mga sundalo ang mga mangkukulam na iyon. Pagkatapos ay nagulat siya nang matuklasan niyang nakahiga si Dragon na parang donya, umiinom ng alak sa pamamagitan ng straw sa kanyang opisina. Galit na galit siyang lumapit at mahinahong sagot ni Dragon na matagal na silang hindi nagkita. Pero napakatigas pa rin ang ulo mo, Conrad. Nang marinig ito, nagalit si General Conrad. Sinabi niyang si Kapitan Marvin na ngayon,
Ngunit walang pakialam si Dragon at walang pakundangan pa ring patuloy na sinasabi si Conrad. Ngayon ay hindi na siya subordinate ni Dragon, kaya hindi na niya kailangang matakot dito. Ang kalmado at walang pakialam na postura ni Dragon ay lalong nagpagalit kay Conrad. Ngunit ang kanyang galit na hitsura habang walang magawa ay sinabi ang lahat. Pinaalalahanan siya ni Dragon na itigil ang pangangaso ng mga mangkukulam sa bayang iyon dahil ito ay utos ni General Torquay. Nang ahas silang gumawa ng kaguluhan sa lungsod na kanyang tinutuluyan, na naging kawalang galang sa kanya. Galit niyang tinapakan ang paa, ngunit atubiling sumunod pa rin si Conrad. Samantala, ang panig ni Seth ay umiwas na rin sa mga kawal ng hukuman at natagpuan ang bahay ni Hida, ang taong sumulat sa kanila. Ngunit nang buksan ng lalaki ang pinto, hindi siya magiliw sa kanila at sinabing hindi siya si Hida, na ikinagalit ni Melly. Agad siyang nag-transform at itinutok sa kanya ang kanyang wand. Kaya ayon, pumasok na sila sa loob. Lumalabas na sila ay mga immigrant na pumunta sa lungsod na ito upang maghanap ng trabaho. Kaya, kapag sinabi nila ang anumang bagay, ang korte ay hindi ito pinansin at walang pakialam sa kanila. So, naz-anay na sila. Ngunit ang asawa ng bahay ay napakagalang. Siya ang sumulat ng liham na humihingi ng tulong dahil alam niyang nakakita ng kaaway ang kanilang panganay na anak na si Tacho. Pero dahil lang sa walang naniwala sa sinabi niya, itinanggi na niya ito. Ngunit pagkatapos na makita ang determinasyon ni Seth, muli siyang nag-isip. Dinala sila ni Tacho sa lugar kung saan niya nakita ang nemesis na iyon. Ngunit nang tanungin si Seth tungkol sa hitsura nito, sinabi ni Tato na nakita niya lamang ang isang nemesis, at ito ay napakalaki. Naiintindihan ni Melly ang nangyayari at nahulaan niya na ang malaking kaaway na nakita ni Tacho ay ang orihinal. Lumikha ito ng mga lason at kinokontrol ang mga mas maliliit na naranasan nila kagabi. Kaya, ang panganib na kanilang kinakaharap ay magiging maraming beses na mas malaki.